Siya ay nag-aral ng junior high school sa edad na 1-0, bata pa. Sa 13, nakipagkumpetensya sa college entrance exam sa 15, nagtapos sa Tsinghua ng maaga. Sa 18, naitalaga bilang chairman ng isang branch company. Subalit sa tingin niya, malas ang kanyang kapalaran. Siya ay 18 taong gulang pa lamang, ngunit kailangan niyang gampanan ang trabahong para sa isang 40 taong gulang na lalaki. Bagamat maayos ang kanyang pag-aaral, may isang di malilimutang pangyayari sa high school, nagustuhan niya ang isang lalaki. At gumugol siya ng mahabang panahon sa pag-iisip kung paano ipagtapat ang kanyang damdamin. Dahil sa lihim na pag-ibig na yon, bumaba ang kanyang ranggo sa paaralan noong 2 taon ng high school. Mula sa unang pwesto, bumaba siya sa pangalawa. Ngunit kahit ganoon, tinanggihan pa rin siya ng lalaki. Hoy tita, narinig mo ba? May bagong babaeng presidente ang kumpanya ngayon. Sabi nila, isa siyang malamig at magandang babae. Mag-ingat ka baka mahuli kang nagtatrabaho ng hindi seryoso. Masama kung mag-iwan ka ng masamang impresyon sa kanya. Ang trabaho ko ay video reviewer. Mula 9 hanggang 5, magaan ang trabaho. Pwede akong kumain ng merienda habang nagre-review ng video. Maya-maya, isang matangkad at magandang figura ang nagtulak ng pinto. Sa sandaling lumitaw ang anino, agad itong nakaakit ng maraming tingin. Siya ay may mukhang manika, ang tipong hindi tumatanda. Napakaganda niya kaya nakakamangha. Sa sandaling ito, halos lahat ng empleyado ay tumingin sa bagong presidente. Tanging ako lang ang nakayuko at nakatuon sa sarili kong gawain. Ang kanyang magagandang mata ay nag-scan sa buong palapag. Isang ikot ng lahat ng empleyado. Sa susunod na segundo, ang kanyang tingin ay unti-unting naakit ng isang lalaki. Ngunit nang makita niya ang profile ng lalaki, natigilan siya. Ang dating malamig na mga mata ay naging malambot. Mukhang may pagka-cute at inosente. Naramdaman ko na may tumitingin sa akin sa likod, at pagkatapos ay lihim akong lumingon para tumingin. Sa simula, isang basta-basta na tingin lang. Ngunit nang makita ko ang mukha ng magandang babaeng presidente, nataranta ako. Hindi ba ito ang kaklase ko sa high school? Yung tinanggihan ko noong nagtapat siya, kaya pala siya ang babaeng presidente. Ay, sana hindi niya ako nakilala. Noon kasi, tinanggihan ko siya. Baka gantihan niya ako sa trabaho. Bahala na, wala akong pakialam. Kung manggaganti siya, aalis na lang ako agad. Pagdating niya sa kanyang opisina, umupo siya at bumuntong hininga ng mabigat. Pagkatapos, nang walang pakialam sa imahe, hinubad niya ang kanyang stiletto heels. Biglang nakaramdam siya ng gaan. Palihim siyang kumuha ng ilang ngibing gummy candies mula sa kanyang bulsa, binuksan ang balot at isinubo. Parang isang bata, nang matikman ang tamis, ang ekspresyon niya ay puno ng kasiyahan. Ngayon ay nagkita na naman sila at sa ganitong kakaibang paraan. Unti-unti niyang naalala ang nakaraan. Biglang namula ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, pumasok ang sekretarya ng hindi kumakatok. Ang biglaang pagpasok nito ay nagulat kay Yawanan. Presidente, ano po? May lagnat ka ba? Bakit sobrang pula ng mukha mo? Si Yawanan ay parang pusang nagulantang. Agad siyang umayos ng upo. Wala. Sa susunod, tandaan mong kumatok. Matapos pakalmahin ang sarili, biglang may naalala si Yawanan. Ano pangalan ng lalaki sa labas? Sinundan ng sekretarya ang direksyon ng kanyang daliri. Siya si Guchen. Siya ang bagong video reviewer. 2 linggo pa lang siya nagtatrabaho, pero seryoso siya sa kanyang trabaho. Nagpaliwanag ang sekretarya ng ilang salita. Hindi masyadong nag-isip. Sige, sa loob ng 2 minuto. Gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol kay Guchen. Hanggang 1:00 o'clock. Sa pagod ko, nag-unat ako ng katawan. Sa sandaling iyon, mula sa opisina ng presidente, lumabas ang isang magandang figura. Mapuputi at makinis na mga hita, nakasuot ng matingkad na stiletto heels, at isang simple at eleganteng itim na suit. Napakaganda. Sa oras na ito, may hawak siyang kartoon na water cup at pinupuno ito ng mainit na tubig mula sa water dispenser. Sa oras na ito, maraming kasamahan ang nagulat at nausisa. Wow! Napaka-cute ng maliit na tasa ng presidente. Hoy, hindi ba may sariling water dispenser ang opisina ng presidente? Bakit kailangan pang lumabas para mag-igib ng tubig? Nakita ko siyang ganoon ka-relax, kaya naisip ko na walang nakakilala sa akin. Bakit siya gumagamit ng pampublikong water dispenser? Hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy ako sa pag-type sa computer. Kumakain ng potato chips. Hindi naman boring ang pag-review ng video. Sa mga video na naipush ng kumpanya, laging may mga kakaibang bagay, tulad ng isang lalaking kumakain ng canned yellow peaches, tapos naglalabas ng itakatak na tunog. Nang makita ito, hindi ko itinago ang pagkayamot sa aking mukha. Kaya't pindot agad ko itong binura. Hanapin ang kanyang account at sabay na burahin. Susunod, isa namang babae. Video ng isang babaeng naka-black stockings na nagpapakitang gilas. Malinaw na ito ay borderline video. Masusing pinagmasdan ko ng ilang sandali at napaisip. Ito ba ay Xianliu di Old Bohui? Habang nakatingin ako sa screen,
Biglang may isang kaaya-ayang pabango na dumating mula sa likuran. Mukhang focus ka ah. Biglang may hininga ng pabango sa aking tenga na nagpahinto sa akin. Lumingon ako at nakita ko na si Ewanan pala. Ay nako, nahuli ako sa akto. Kahit hindi naman talaga ganoon ang totoo. Pero ang biglaang paglitaw niya sa likuran ay medyo sobra. Walang dahilan para takutin ako. Pero ang ganda talaga ng kanyang profile. Kung ordinaryong lalaki, malamang hindi na napigilan ang sarili at hinalikan na siya. Akala ko nakaisip ako ng magandang dahilan para makaiwas, ngunit bahagyang ngumiti si Ewanan, at ang kanyang magagandang mata ay tumingin sa aking umiiwas na mga mata. Kaya't ikaw, sa sandaling iyon, nang dahil sa kanyang titig ay nakaramdam ako ng kaba, kaya't mabilis akong nagpaliwanag. Presidente, mayroon pa akong dapat asikasuhin. Sana ay umalis na agad si Ewanan, natatakot ako na kung magtagal siya, makikilala niya ako bilang kaklase noong high school. Iyon ay magiging napaka-awkward, ngunit hindi siya umalis, sa halip, lalong lumawak ang kanyang ngiti. May lumitaw pa sa kanyang pisngi na 2 munting dimples. Pakiramdam ko, pamilyar ka sa akin. Mayroon ba tayong pagkakilala sa isa't isa? Nang marinig ko ito, natigilan ako sandali. Ha, lahat ay nagsasabing kamukha ko si Wuyan. Kaya't sa tingin mo ay pamilyar ako sa'yo. Ibinuka ko ang aking mga kamay ng walang pakialam, na nagpapahiwatig na walang dapat ikabahala. Ngunit hindi napigilan ni Ewanan ang kanyang tawa. Kagotcheng, nakakatawa ka talaga. Kahit na mas gwapo ka nga kaysa kay Wuyan, ito ang unang beses na may gumamit ng dahilang iyon. Kagotcheng, nagkamali ka yata. Sinubukan ko pang magsagawa ng huling pagtatangka para iligtas ang sarili, ngunit sayang, walang silbi. Ang tawag na kaklase ay ginagamit noong panahon ng pag-aaral. Ito ay kanyang pang-aasar. Si Ewanan ay agad na nagpakitang gilas. Paano ako magkakamali? Ikaw ang nag-iwan sa akin noon at umiyak ako buong gabi. Namaga ang aking mga mata sa kakaiyak. Babaero. Nang marinig ko ito, nanlaki ang aking mga mata. Kahit na mayroon akong 36 na taon na karanasan sa buhay, hindi ko maiwasang mabigla. Hoy, huwag kang magkalat ng kung ano-ano sa harap ng napakaraming tao. Nang makita ang aking ekspresyong parang kumain ng bitter melon, si Ewanan ay pilyong naglabas ng kanyang maliit na dila. Sa oras na yon, ang lahat ng mga kasamahan ay nagulat. Akala nila, ang babaeng presidente ay dumating para tingnan kung sila ay nagpapaliban sa trabaho, at naisip nila na ako ay mapapahamak. Ngunit hindi nila inaasahan na kami pala ay magkaklase, at ang babaeng presidente ay tila higit pa sa magkaibigan. Ang iniwan ay ako. Sa sandaling iyon, marami ang nagpakita ng inggit at paghanga. Pagkatapos, pumikit siya at nagplano ng masama. Kagotcheng, abala ang kumpanya kamakailan. Para sa ikabubuti ng kumpanya, maaari ka bang mag-overtime ng 1 oras? Ano? Simula na ba ng pananakit sa akin? Bakit kailangan akong mag-overtime? Ngumiti ng palihim si Ewanan. May lumitaw na kulay rosa sa kanyang pisngi. Para makasabay tayo sa pag-uwi. Masaya ba? Iyon pala ang plano. Saan naman ako magiging masaya? Pakiramdam ko, siya ay magiging palaging nakadikit sa akin. Bilang isang nasa edad na, hindi ako interesado sa mga ganitong dalagita. Ngunit ang ngiti ng dalaga ay napakatamis, nakakasakit ng ngipin. Malamang, matutunaw din ang isang matandang tulad ko. Bahala na, hindi naman ito malaking bagay. Pumayag na lang ako. Nang marinig ni Ewanan na pumayag ako, masayang-masaya siyang tumalon-lundag pabalik sa kanyang opisina. Pagkatapos noon, sumakit ang aking ulo. Bakit napunta ako sa babaeng ito? Kahit maging tambay lang ay napakahirap. Sa oras na yon, nagkagulo na naman ang mga kasamahan. Nakita ko ba ng tama? Hindi ba sinasabi na ang bagong presidente ay isang malamig na dilad? Sa akin, para siyang kapitbahay na bata. Kuya Gu, galing mo nakadate ka pa ng babaeng presidente. Balang araw, turuan mo ako. Pinandilatan ko siya at naisip ko, kailangan lang maging kasing gwapo ko. Kahit na nag-overtime ako ng 1 oras, hindi naman ito imposible. Basta umalis ako ng maaga bago matapos ang oras. Hindi ako makakadikit sa kanya. Ganoon na lang. Lumipas ang oras hanggang hapon. Tiningnan ko ang kanyang baso, nakita kong walang laman. Kinuha ko ang aking baso at tumayo, balak kong magtimpla ng kape. Ngunit nang ako ay tatayo na, biglang may malambot na puwersa sa aking balikat. Na pumipigil sa akin na umupo muli. Chen, maupo ka. Hayaan mo akong magtimpla ng kape para sayo. Sa sandaling iyon, ang aking tasa ay inagaw ng isang kamay. Chen, ano yon? Napalingon ako at natuklasan na ang babaeng presidente ay tila misteryosong lumitaw. Sa aking likuran, at may ngiti sa kanyang mukha, parang isang masiglang kapitbahay na bata. Sa sandaling iyon, tuluyan akong natigilan. Ano ito? Nasa likod ko pala siya palagi. Tiyak kong naalala ko na siya ay nasa opisina. Pagkatapos, naisip ko na baka sobra akong nakafocus sa pag-evaluate, kaya hindi ko napansin na pumasok siya sa likuran.
Ako na lang ang gagawa. Ayoko siyang abalahin, lalong ayoko na magkaroon ng kakaibang relasyon. Kinuha ko ang baso. Ngunit agad niya itong inagaw muli. Hihi, anong problema? Ako ang boss. Hindi ba dapat akong mag-alala sa empleyado? Habang tinitingnan ang kanyang inosenteng mukha, napuno ng itim na linya ang aking noo. Bakit hindi ka na lang sa iba mag-alala? Pagkatapos, si Ewan-an ay personal na nagtimpla ng isang baso ng mainit na kape. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Salamat, Presidente. Maari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Ako talaga ay umaasa na si Nay Enin ay pumunta lamang para kumuha ng kape, ngunit hindi niya sinasadyang humila ng isang bangkito. At biglang umupo sa tabi ko. Siguradong mahirap ang trabaho, sasamahan ko kayo. Nang marinig ko ito, kinabahan ako. Ito ba ay hindi na palihim na pagmamasid sa akin mula sa likuran, kundi isang bagay na hayag na. Ngayon ay sigurado na ako na si Mai Enen ay hindi na pupuot sa akin dahil sa pagtanggi ni Ian. Sa halip, dahil naging empleyado niya ako, mas lalo ba niya akong hinahabol. Salamat sa pag-aalala, President. Ang trabaho ay napakasaya para sa akin, hindi ito mahirap, maaari ka nang umalis. Pinilit kong ipaliwanag, ngunit si Mai Enen ay hindi napapayag na umalis. Para siyang isang kuting na hindi sumusuko hanggat hindi nababangga ang pader. Isang maliit na kuting na nananatili sa isang lugar. Sa oras na yon, ako ay nagkiklik ng mouse habang nanonood ng video, at si Mai Enen ay tahimik na nakaupo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang pagkabagot. Maaari ba tayong mag-usap habang nagtatrabaho? Ayan. President, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Paano kung iye? Iyan na yan. Okay lang. Ayun na lang. Sa wakas ay tumango si Mai Enen. Inilapag niya ang kanyang siko sa mesa at inalalayan ang kanyang baba. Nag-isa siyang naalala ang nakaraan. Si Ian, naaalala mo pa ba ang panahon ng high school? Naaalala ko noong mga araw na yon, gustong-gusto kong panoorin kang maglaro ng basketball, lalo na ang iyong one-handed dunk. Sobrang astig talaga. Nang marinig ko ang papuri mula sa isang magandang babae, medyo natuwa ako sa loob. Naaalala ko isang klase sa IE, sobrang init, at pinagpawisan ka ng husto sa paglalaro ng basketball. Maraming babae ang sumisigaw para sa'yo. Tumalon ka, lumipad. Pagkatapos ay nagdunk ka, at sa wakas ay lumapag ka sa isang tuhod. Walang labis na galaw ang seryeng iyon. Sobrang gwapo talaga. Sa oras na yon, naalala ko rin ang klase sa IE na yon. Medyo nakakahiya pala yon. Sa pagkakataong iyon, sana ay nagdunk ako sa isang magandang pose, ngunit nagkamali ako sa gitna. Sa huli, napaluhod ako sa isang tuhod at tumama sa sahig. Noong panahong iyon, dumugo pa ang tuhod ko, kaya nahihiya akong banggitin yon. At saka, Lian, napakabait mo. Tuwing uyan, lagi kitang nakikitang nagpapakain ng mga ligaw na aso. Nang marinig ko ito, napahiya ako. Nang maalala ko ang tungkol sa pagpapakain ng ligaw na aso tuwing uyan. Naiinis ako. Noong 2nd taon ng high school, may isang napaka-agresibong ligaw na aso. Tuwing uyan, laging sumusunod sa akin. Kapag hindi ko ito pinakain, hinahabol ako. Minsan ay hinabol pa ako hanggang sa pintuan ng bahay. Kaya naman tuwing uwian, pinapakain ko ang ligaw na aso na yon. Kaya hindi ito isang bagay na dapat ipagmalaki. Paano naging isang mabait na tao ako sa kanyang paningin? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap, sa wakas ay tumigil na si Mai Enen sa paksang iyon. Ngunit may naisip siyang muli. Kaya palihim niyang tiningnan ang mga empleyado sa paligid at ibinaba ang kanyang boses. Ian, sabihin mo sa akin ng palihim, may gusto ka bang babae dito? Maaari kitang tulungang magtapat. Bagamat mukhang nag-aalala siya para sa akin, ang kanyang tono ay puno ng panunukso. Tinitigan ko siya ng may pag-isip. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga salita. Kung sasabihin ko sa kanya na may gusto ako rito, baka sa susunod na araw ay ilipat ako sa branch office. Ngunit mumiti pa rin ako ng mahina. Meron. Nang marinig ito ni Nay Enen, biglang bumagsak ang kanyang maliit na ekspresyon. Sino siya? Iimbitahin ko siya sa opisina para uminom ng tsaa. Tiningnan ko ang kanyang kinakabahan at nagmamadaling itsura at hindi maiwasang mapangiti. Si Mai Enen ay naintriga sa aking hindi magandang ngiti. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Lene, hindi ko sasabihin sa'yo. Blay. Inilabas ko ang aking dila sa kanya. Si Mai Enen ay parang isang pusang sasabog sa galit. Yine, kung ayaw mong sabihin, di huwag. Blay. Agad din niyang inilabas ang kanyang dila bilang ganti. Yine, sisiguraduhin kong imbestigahan ito. Tiyak na imbitahin ko siya sa opisina para uminom ng tsaa. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla kong naramdaman na may gumalaw ng isang bangkito. Ang kanyang magandang katawan ay dahan-dahang lumapit sa akin. Hoy, anong gagawin mo? Iniwasan ko siya. Si Lai Enen ay tila maglulunsad ng mas malakas na atake. Yene, hindi mo ako magaganyan. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin ng matamis. Ang bango ng bulaklak ng cherry sa iyong katawan.
Sa susunod na segundo, ang kanyang maliit na ilong ay huminga ng malalim sa ibabaw ng aking damit. Gustong-gusto ko ang iyong amoy. At ikaw? Sa oras na yon, lumitaw ang 3 linya sa aking noo. Ano ba ito? Gusto mo lang lumapit sa akin? Ano ba itong mga palpak na dahilan? Pagkaraan ng ilang sandali, si Nyanen ay sumama sa akin sa pag-review ng mga short video. Unti-unti inaantok siya. Dahan-dahan siyang nahilig sa isang gilid. Natakot ako na ang kanyang maputing mukha ay tumama sa ibabaw ng mesa. Kaya't basta na lang iniunat ko ang aking palad at sinalo ang kanyang pisngi, inilagay ito sa ilalim. Sa oras na yon, ang kanyang pisngi ay nakaharap sa akin. Pagkatapos ay hinila ko ang kanyang maliit na ulo papalapit, pinalitan ang aking palad, at saka ko inalis ang aking kamay. Maingat kong tiningnan ang kanyang ekspresyon. Kanina ay nagulo siya. Maaaring nagpapanggap lang siyang natutulog. Pagkaraan ng ilang segundo, sa wakas ay inalis ko na ang pag-aalinlangan na yon. Si Nyanen ay hindi nagpapanggap na natutulog. Natutulog siya na parang isang duwag, umaagos ang laway mula sa kanyang bibig. Kung may makakita nito, ano na lang ang magiging imahe ng babaeng presidente? Baka malaman ng lahat, pati na ang titulong sopistikadong dalagita ay mawawala na rin. Ngunit ang kanyang matamis at duwag na anyo ay talagang kaakit-akit. Ayaw mong gambalain siya. Bahagya siyang umikot at ngayon ay sumandal ang kanyang ulo sa akin. Ito ay ganap na humarang sa kamay ko na humahawak sa mouse. Malaki ang opisina, bakit hindi na lang siya matulog sa kanyang silid? Mas mabango ba ang tabi ko? Pagkatapos, inilipat ko ang computer sa kaliwa, nag-iwan ng malaking espasyo para sa kanya. Unti-unti, narinig ko ang kanyang matatamis na panaginip, Guchen. Sa pagkakataong ito, huwag kang magustuhan ng ibang babae. Huwag mo na akong tanggihan, okay? Haha. Ikaw na tanga. Nang magising siya, nag-unat siya ng kanyang magandang baywang at humikab. Napansin niya na dahil sa sobrang paggalaw sa pagtulog, naikulong na niya ako sa sulok ng dingding. Paumanhin, Chen, agad siyang humingi ng tawad, nasakop ko ang ganoong kalaking espasyo. Talagang naistorbo ko ang trabaho. Yumuko siya, medyo may pagkakasala. Wala yon, sabi ko. Tiningnan ko ang kanyang anyo na parang umamin ng pagkakamali, at hindi ko maiwasang ngumiti. Ang kanyang pagiging cute ay tunay na kakaiba. Pinunasan niya ang kanyang inaantok na mga mata, pagkatapos ay mabilis na nag-ayos at umalis. Dahil kailangan kong mag-overtime. Kaya ang iba ay umaalis ng alas 5, ngunit ako ay dapat umalis ng alas 6. Ang mga kasamahan sa tabi ko ay halos wala na. Tanging si Lixiang na lang ang natira. Tinapik niya ako sa balikat, Lauguay. Bata ka pa, kapag may pagkakataon, dapat mong sunggaban. Maging aktibo ng mas madalas. Sa kalahati ng iyong buhay, hindi mo na kailangang magtrabaho. Tiningnan ko ang kanyang masamang ngiti, at unti-unting lumitaw ang 3 itim na linya sa aking noo. Ano ba ito? Ayoko nang maging alagain. Nang makita ni Lixiang na parang hindi ako natututo, napailig na lang siya at umalis. Talagang hindi mo alam ang tamis ng mayamang babae. Lumipas ang oras. Sa wakas, alas 6 na. Agad akong tumayo at daladala ang computer, lumabas. Basta mabilis akong tumakbo. Ang pag-ibig ay hindi na makakahabol sa akin. Mabilis akong dumating sa pintuan at huminga ng maluwag. Sa sandaling iyon, isang maputing maliit na kamay, parang multo, ay tahimik na sumandal sa aking balikat. Nagulat ako. Ang pamilyar na pakiramdam na yon. Chen, bakit ka nagmamadaling umalis? Sinasadya mo ba akong iwasan? Matamis na may halong reklamong boses ang dumating. Umiling ako at nakita si Yewan-an na nasa likod ko. Sa tingin ko, nakakatawa ito. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa likod, pagkatapos ay mumiti at tahimik na lumapit ng isang hakbang. Akala ko ay may gagawin siya, kaya umiwas ako ng kaunti. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Yewan-an ng mahina. Tapos na ang trabaho. Wala nang tao dito. Wala ring kamera. Hindi ba tayo dapat gumawa ng isang bagay sa isa't isa? Nang marinig ko ito, nagulat ako. Ang mga salitang ito, hindi ba dapat sa lalaki manggaling? Totoo, nang maakit ako ng ganitong napakagandang dalagita, medyo naakit ako. Sa susunod na segundo ay agad kong iningatan ang aking katawan. Nakita ito ni Yewan-an at mumiti. Ikaw naman. Tapos na ang trabaho, pilyo niyang nilabas ang kanyang dila. Pinunasan ko ang aking pawis. Pagkatapos ay mabilis akong bumaba ng hagdan hanggang sa labas ng gusali at sa pintuan ng kumpanya. Nakita ko si Yewan-an. Sumusunod pa rin sa akin at ang kanyang maliit na bibig ay walang tigil. Chen, masaya ka ba ngayon? Sasakay ka ba ng bus? Saan ka nakatira? Nagbibisikleta ako. Hindi na maaga ang oras, umuwi ka na rin. Nagmamalasakit ako ng basta-basta. Biglang tumigil ang dalaga, ang kanyang maliit na kamay sa harap, medyo nahihiya. Diyos ko, si Chen ay nag-aalala na sa akin. Wala nang gasolina ang kotse ko. Pwede bang pahabol mo ako pauwi, Chen? Nagtataka akong tumingin, parang nauutal. Nakakadiri. Paano yon? Kanina ko pa nakita na pinalabas mo ito.
Tiningnan ko ang kanyang mga mata, gustong mahuli siya sa kanyang daya. Chen, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Sige na, sige na. Huwag ka nang magpapakyut. Sa wakas ay hindi ko na kinaya, agad kong pinigilan ang kanyang walang malay na pagkilos. Kung magpapatuloy ito, ang aking katawan ay parang lalambot na. Pagkatapos, sumunod ako sa kanya patungo sa pink na Maserati. Titignan ko kung gaano karaming gasolina ang natitira. Sa pagtingin talagang wala ng isang baras. Kamakailan lang, sobrang taas ng konsumo ng kotse. Hindi nagtagal, naubos na. Kaya naman kanina sa bintana, nakita ko sa ibaba. Nagmaneho siya ng pink na Maserati at lumabas sandali, kaya ang nangyari. Malamang sinadya niyang umikot ng malayo para lang maubos ang gasolina bago umuwi. Ganoon siguro. Hindi naman ganoon kaswerteng mangyari. Gusto lang niya talagang maihatid siya pauwi. Sobrang pagsisikap naman. Sa wakas, ang mga mata ni Yawan-an ay nagsimulang umiwas ng bahagya habang ang aking tingin. Para bang sinasabi, ang mahal ng gasolina ngayon, ang gastadora mo. Kahit wala akong pakialam, pwede ka namang magtaksi o magpahatid sa iba. Patuloy akong gumanti, hindi ako madadala sa kanyang laro. Kung ihahatid ko siya pauwi, tiyak na may gagawin siyang kalokohan sa daan. Nang ako'y lumingon para umalis, biglang niyakap ni Yawan-an ang braso ko, in. Chonchon, kaya mo bang tiisin na ako, isang babae, mag-isa sa gabi na magtaksi pauwi? Ang lupit mo, buti pa nahuli ako. Nagsimula na naman siyang maglambing, para siyang malagkit na candy na hindi maalis kahit anong ipagpag. Sa totoo lang, hindi ako mapakali na siya, isang babae, ay magtaksi pauwi. Kasi 18 pa lang siya at medyo inosente. Sa huli, hindi ko napigilan ang kanyang lambing. Minsan inaalog ang kamay, minsan idinidikit ang mukha sa braso. Sobrang cute, walang katulad. Baka kahit ang matigas na lalaki ay matutunaw. Sa bagay, tiwala ba siya? Na ihahatid ko siya pauwi. Hindi naman yata pwedeng magsakay ng tao sa bisikleta, sabi nila. Mahuhuli ka at may multa. Biglang nagising si Yawan-an, ay, ito pala ang inaalala mo. Sa tingin mo ay kulang ako sa pera para sa multa. Sabay usli ng pisngi. Napailing na lang ako. Para sa kanya, hindi talaga malaking bagay ang multa. Narinig ko rin na kukuning tao. Epektibo ang sinabi kaya binitawan niya ako. Hinimas ang hindalaki, nag-isip sandali. Kung mahuli tayo ng traffic enforcer. Kung mahuli tayo, ikaw na lang ang tumakbo muna, ako na ang bahala sa likod. Huwag mo akong alalahanin. Narinig ko ito at tumingin ako sa kanya na para bang nakatingin sa isang musmos. Kung magagamit ko ang pagkakataong ito para magloko, bakit hindi? Pinandilatan niya ako ng kanyang magagandang mata. Pero nakatira ako sa University Town, hindi tayo dadaan sa'yo. Ang swerte naman, sabi ko nga may tadhana tayo. Nakatira rin ako sa University Town. Ayun, wala na ang huling pag-asa. Maraming paraan para paalisin siya. Pero hindi mo gisingin ang isang dalagang nagkukunwaring tulog. Pagkasakay namin, si Yawan-an ay dahan-dahang umupo sa likod. Ang eksena ng gwapong binata at magandang dalaga sa electric scooter ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami. Sumandal si Yawan-an sa likod ko, hawak ang rehas. Nahihiya siyang yakapin ako dahil sa nangyari dati, takot na magalit ako ulit. Ngunit nang umandar ang sasakyan, ako na ang nagsalita, bakit hindi mo ako yakapin ng mahigpit? Kung hindi, baka mahulog ka at ako ang mananagot. Namulat ang mata ni Yawan-an. Ano, hindi ako nagkakamali. Para siyang isang batang babae na binigyan ng candy ng kuya, puno ng tuwa. Ganun na lang, iniunat niya ang braso. Mahigpit niya akong yakap, ang mukha sa likod, ayaw ng bitawan. Mula noong high school, pinangarap niya na yakapin ang mahal niya ng ganito. Pero ngayon lang natupad, hindi naman huli. Ang maliit niyang mukha ay puno ng kaligayahan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating kami sa University Town. Ang night market ay nakuha ang atensyon ni Yawan-an. Sumunod, may tunog na gugu ang tiyan niya. Kumain muna tayo bago umuwi. Gutom na gutom ako. Narinig ko ito, gusto ko na lang umuwi at maglaro ng laro, ayaw ko siyang samahan. Ang girlfriend ba ay mas masaya kaysa laro? At wala naman akong girlfriend kaya hindi kailangan. Pwede ba? Gutom na ako. Siguradong gutom ka rin. Sabay tayong kumain, saglit lang. Hindi matatawaran ang lambing ng isang magandang dalaga. Kahit ang matandang lalaki ay hindi makapanlaban. Sa huli, pinihit ko ang manibela at pumasok sa night market. Sige, kain muna tayo. Gutom din ako. Pagkaparada ng sasakyan, dahan-dahang bumaba si Yawan-an, maingay. Medyo malamig ang hangin sa gabi. O baka sobrang lamig. Pagkalas niya sa akin, naramdaman niya ang ginaw sa katawan. Dumaan ang malamig na hangin sa kanyang tainga, pinagalaw ang magandang ponytail. Habang naglalakad siya, biglang isang jacket na mainit-init pa ang inilapag sa kanyang balikat. Si Yawan-an ay tumingin sa jacket na may pagtataka. Namulat ang kanyang mga mata. Bakit bigla kang naging mabait sa akin? Naiinitan lang ako. Ayaw mo, edi ibalik mo sa akin. Si Yawan-an ay parang maamong kuting, mabilis niyang hinawakan ang jacket.
sa magkabilang gilid, hindi ako pinabayaan na kunin ito. Sinong nagsabing ayaw ko? Kapag isinuot ko na, hindi ko na ibabalik sa'yo. Masayang itinataas ni Yewan-an ang kanyang mga daliri sa paa. Sumabay siya sa aking mga hakbang, dahan-dahang sumandal sa aking balikat. Ang munting ito, lalong nagiging matapang. Pumasok kami sa isang food stall area, dito talaga ang siksikang tao. Paraiso ng mga kumakain, barbecue, milk tea, oden, seafood, at iba pa, kung anuman ang gusto mong kainin, naroon lahat. Wow, tokwat bagoong. Chen. Gusto ko talaga kainin. Pwede bang bilhan mo ako? Uy, ate, hindi mo pa nga binibigay ang sahod ko ngayong buwan. Pero hindi naman mahal ang stinky tofu. Pero hindi ako basta bibili dahil lang sa isang salita niya. Hindi pwedeng laging nasusunod. Talaga? Dahil lang sa ganyang maliit na problema. Kaya kinuha niya ang kanyang phone. Pindot-pindot niya sa screen, sa susunod na segundo, may notification sa phone ko na mayroong 100,000 piso na pumasok. Pagkatapos ay masayang itinaas niya ang kanyang mukha. Ayos, ngayon pwede mo na akong bilhan ng masarap na pagkain, di ba? Tiningnan ko siya na parang tanga. Ang gastadora mo. Babalikan ko na lang at ibabalik ang sobrang pera. Ayon sa kanyang hiling, umorder ako ng 2 order ng tokwat bagoong, kailangan itong prituhin, kaya nagsimula kaming maghintay. Sa oras na yon, si Yewan-an ay nagkukuskus ng mga kamay at dumidila ng labi. Parang ikaw na isang binibini, bakit gusto mo pa kumain nito? Agad na pinalundag ni Yewan-an sa akin ang isang kindat. Hihi, syempre naman. Mahilig din ang mga kaibigan kong babae dito. At isa pa, ito ay sikreto nating dalawa, ha? Huwag mong sabihin sa sekretarya ko, siguradong ire-report niya sa mga magulang ko. Kapag nalaman nila, sasabunin nila ako. Ang kanyang mga magulang ay hindi pinapayagan siyang kumain ng pritong pagkain sa kalye, masama sa katawan. Pero siya ay laging masunurin. Kahit kumain siya, hindi niya sasabihin sa magulang. Sa sandaling iyon, parang nahuli ko ang kanyang munting sikreto. Yenan, huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, alas 8, sasabihin ko sa sekretarya mo. Di nagtagal, dumating na ang mainit at mabangong tokwat bagoong. Kinuha ko ito gamit ang 2 kamay at ibinigay sa kanya. Kumuha siya ng toothpick, sinaksak ang isang piraso, at inilagay sa kanyang mapupulang labi. Ngumunguya siya ng malakas, naglabas ng masayang tunog. Yenan, masarap. Oy, bakit hindi ka kumakain? Nang matauhan siya, nakita niyang nakatitig ako sa kanya ng tulala. Agad siyang nahiya. Oh, pasensya na. Nawala lang ako sa sarili. Pagkatapos ay kumuha rin ako ng isang piraso. Masarap naman ang lasa, pero hindi katulad noong bata ako. Yung binibili sa labas ng paaralan ay mas masarap. Kaya ilang subo lang, ibinigay ko na lahat sa kanya. Si Yewan-an ay masayang nag-ubos. Piraso pagkatapos piraso, sa proseso, isang patak ng mantika ay hindi sinasadyang tumulo sa kanyang makinis at maputing hita. Ang malagkit na pakiramdam ay hindi komportable para sa kanya. Kaya kumurap siya ng kanyang malalaking mata. Pwede mo bang punasan ang mantika sa binti ko? Tumingin ako pabalik, parang may pagkaseksi ang kahilingan, may kaunting pang-akit. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, pero wala akong nakitang anumang panunukso. Wala ka bang sariling kamay? Ikaw na lang. Dahil hindi ako tumulong, biglang nagmukhang malungkot si Yewan-an. Tingnan mo, puno ang mga kamay ko ng mga dala. Puno ang 2 kamay. Wala akong magawa kaya kumuha ako ng tissue. May dalisay na intensyon, pinunasan ko siya. Sa sandaling dumikit ang tissue, naramdaman ko ang katawan ni Yewan-an. Parang may kumislot, parang nakuryente. Gumamit ako ng 2 tissue para linisin. Pagtaas ng aking tingin, nakita ko ang kanyang mukha na namumula, nakatago sa kwelyo. Nagpatuloy kaming 2 sa paglalakad. Gusto ko lang maghanap ng lugar na may piniritong ulam para mabusog. Pero siya ay naglalakad-lakad para bumili ng mga merienda. Naku, nakakahilo talaga ang mamili kasama ang isang babae. Pero wala akong magawa, siya ang babaeng presidente. Sa daan, bumili pa kami ng whale cake, inihaw na paa ng baboy, handmade shrimp paste. Fried yogurt, marami kaming biniling pagkain. Kaya ako na ang nagbitbit. Hinayaan ko si Yewan-an na magdala ng pagkain sa kanyang mga kamay. Sa oras na yon, itinaas niya ang isang whale cake na kalahati ng nakagat. Inilapit niya sa aking bibig. Umiling ako, kung kakainin ko, tiyak na ituturing na indirect kiss. Ayaw ko noon. Si Yewan-an ay agad na nag-ungol. Ngayon, nakarating kami sa store ng maanghang na crayfish. Masayang-masaya si Yewan-an na nakatingin, ang maraming crayfish ay malapit ng ihulog sa kawali para ihalo, buhay pa. Wow, paborito ko talaga ang maanghang na crayfish. Sa mesa ay marami pang maliliit na palanggana. Sa loob ay may mga buhi na crayfish. Naisip niyang masaya kaya pinitik niya ang daliri nang malaman ko huli na ang lahat. Tulad ng inaasahan, naglaro siya ng sobra at naipit ang daliri niya ng isang lobster. Sa sobrang sakit, sumigaw siya ng "oo". Agad kong inilapag ang hawak ko sa mesa para tumulong. Hehe, masaya ba? Sabi ko habang pinapagalitan siya.
Habang marahang binubuka ang kuko ng lobster gamit ang kamay, nang mailabas niya ang daliri, hinipan ko ito ng ihuhu. Ah, ang sakit! Ainit! Nakakagat lang, umiiyak na parang bata. Hindi na kaya. Muntik na akong mapatay sa cuteness. Tiningnan ko ng mabuti, aba. Totoo ngang may luha na mula ang mata. Para akong nakatingin sa isang tanga. Kinuha ko ang kanyang daliri at biglang nakita ni Yewan-an ang daliri. Namarahang nilagay ko sa bibig ko. Sa sandaling iyon, hindi na naramdaman ni Yewan-an ang sakit. Huwag kang magkamali ah. Wala lang akong dalang band-aid, pero ang laway ay nakakapagpatigil ng dugo sa isang antas, o. Naglabi si Yewan-an, ng ilanan, mukhang napakasunurin. Hihi, talagang mahalaga ako kay Chen Chen. Agad siyang lumingon sa boss at nagsabi. Boss, gusto ko ng 4 na order ng lobster. Kinagat ako ng lobster. Dahil hindi ito sumuko, dapat din itong kagatin pabalik. Kaya dapat 4 na order. Tiningnan ni Yewan-an ang daliring na hawakan ko, tila may iniisip. Kinagat niya ang labi. Mukhang may kakaibang iniisip. Mabilis na dumating ang 4 na order ng lobster. Mabilis na nagsuot ng guwantes si Yewan-an. At nagsimulang magbalat ng lobster ng walang hiya. Kayo ay kumagat sa akin, kakagatin ko rin kayo. Nagsimula siyang maghanap ng dahilan para kumain ng lobster. Ako naman ay hindi interesado sa lobster. At ang pagbabalat ay mahirap. Nakatitig lang ako sa kanyang pagkain, kahit medyo eksaherado ang kanyang itsura sa pagkain. Pero ang magandang dalaga, kahit anong kainin ay mukhang maganda. Ngunit sabi nila ang mga babae ay kumakain ng walang pakialam sa itsura lamang kung hindi nila itinuturing na ibang tao ang kaharap. Unti-unti. Matapos kumain ng ilan, nagsimula siyang magbalat ng lobster at inilagay ang laman sa mangkok. Mabilis, napuno ng masarap na laman ng lobster ang isang mangkok. Pagkatapos, itinulak niya ang mangkok gamit ang 2 kamay. Para sa'yo. Salamat. Ayoko. Kaya ko namang magbalat. Kumain ka na. Kumain ka ng mabilis at umalis. Hindi. Ito ay aking inihanda gamit ang aking sariling kamay. Dapat mong ubusin. Eh di, papakainin na lang kita, bigla niyang naisip. Kinuha niya ang isang piraso ng laman ng lobster at inilapit sa aking labi. Ang laman ay may laway ko na. Ngayon, kailangan ko ng kainin kahit ayaw. Agad siyang nag-abot ng isa pa sa aking bibig. Ayoko na. Hindi. Dapat kumain. Kung hindi ka kakain, itataas ko ito palagi. Sa kanyang pagsalakay, naubos ang isang mangkok ng lobster. Hindi talaga ako mahilig kumain ng lobster, pero ito ay inihanda ni Yewan-an, kaya tila mas matamis ang lasa. Sa oras na yon, maraming tao sa labas ang nagbigay ng naiinggit na tingin. Hindi dahil sa sila ay maganda. Kundi dahil ang mga babaeng ito ay mukhang estudyante pa, ngunit nakaitim na medyas na. Katatapos ko lang sanang alisin ang tingin, ngunit ang aking hita ay may kumadyot mula sa ilalim ng mesa. Marahang sinipa. Hoy, bakit mo ako sinisipa, sa maliit na mukha ni Yewan-an? May itsura ng selos. Yele, gusto mo ba talagang manood? E di bukas sa trabaho. Magsusuot din ako ng itim na medyas. Ang ganda ng benepisyo ng kumpanya. Tiningnan ko ang kanyang mukha na parang galit pero cute, pinigilan ko ang tawa. Pagkatapos, seryoso akong nagsabi. Bawal magsuot. Ngunit nang sabihin ko yon, naramdaman kong may mali. Bakit ko siya pinagbabawalan? Narinig ito ni Yewan-an, nagpakita ng mukhang hindi makapaniwala. Pagkatapos ay nagbago siya ng tono na parang namimintas. Bakit naman? Basta bawal magsuot. Walang dahilan. Matigas ang aking paninindigan. Siya ay 18 pa lang. Magsuot ng ganoon kung para sa sarili niya ayos lang. Pero kung makita ng maraming kaklase, anong itsura yon? Tama. Iyon nga. Ngayon ay naliwanagan na si Yewan-an. Kinagat niya ang labi kalahating masunurin. Sumagot siya ng isige, puno ng kagalakan ang mga mata. Natapos na ang lahat ng masasarap na pagkain. 8:30 na. Humingi siya ng 2 tasa ng pearl milk tea. Matapos ang pagkakataong ito. Natuklasan ko na ang mga babae ay talagang malakas kumain. At siya ay napakapayat, pero paano siya kumakain ng ganito? Halos hindi ko na makita ang kaunting pag-umbok sa inuming ito, hindi ko na kayang inumin ito. Sa tingin ko, kaya pa niyang uminom ng 2 baso ng tubig, kung hindi. Nakita niya sa di kalayuan ang isang magkasintahan na umiinom ng cross-cup style. Iniinom nila ang tsaang gatas ng isa't isa, sobrang matamis. Para sa kanya, ito ay isang napakanobela na paraan. Kaya agad siyang lumapit at humiling na subukan, Chen Chen. Tingnan mo ang magkasintahan doon, ang sweet nila. Gaya nila, uminom tayo ng cross-cup milk tea, okay? Para siyang isang maliit na kuting, hinihila ang kamay ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako pumayag kahit anong sabihin niya. Sinabi mo na, iyon ay para lang sa magkasintahan. Hindi ako ganoon ka-boring. Naramdaman ko ang malambot niyang tono, sanay na siya, pag nagalit ay nananakit na sa akin. Sa susunod na segundo, nilingon niya ako, ngunit natisod sa isang bato,
tiyak na sasalpok siya sa lupa. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko, agad ko siyang hinawakan sa bewang at hinila pabalik. Pagkatapos, ang maliit niyang katawan ay bumagsak sa aking dibdib. Si Mai Enen ay natauhan. Sa kanya napagtanto na may humahawak sa kanyang bewang. Tumingala siya sa akin. Agad na namula ang kanyang mukha. Salamat. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang mukha sa aking dibdib ng matindi. Gayunpaman, biglang umulan, maraming tindahan. Dahil dito, maagang nagsara. Lalong lumakas ang ulan, si Mai Enen ay nag-alala at hinawakan ang kamay ko. Sabay kaming tumakbo patungo sa silungan ng bisikleta. Hindi pa kami nakarating, ngunit sobrang lakas na ng ulan. Hawak ang kamay ko, tumakbo kami patungo sa isang bubong. Ang lugar na ito ay maliit, isang tao lang ang kayang sumilong. Napakalakas ng hangin, basa na ang buhok ni Mai Enen, ngunit hindi niya ito pinapansin. Hindi niya pinapansin. Hindi niya pinapansin. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko siya. Utos niya nang walang pakialam, dapa agad. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya, kaya sinunod ko siya. Pagkatapos, tumayo siya at ibinuka ang kanyang damit. Parang payong na naprotekta sa akin sa ulan. Hihi, ganito hindi ka mababasa. Ngunit siya ay nababasa pa rin. Nakita ko ito at medyo naantig ako. Gusto ko sanang tumayo para pumayag siyang dumapa. Ngunit hindi ako pinayagan ni Mai Enen kahit anong gawin ko. Huwag kang tatayo. Mababasa ka, magkakasakit ka. Kung mag-leave ka bukas at hindi ka pumasok, hindi kita makikita. Si Mai Enen pala. Ay may ganitong plano. Wala akong magawa, sinunod ko siya at dumapa. Sa kanyang pagprotekta, hindi gaanong nakaambon sa akin, ngunit siya ay basang-basa. Ang ulan ay dumating at mabilis ding tumigil. Pagkatapos ng ulan, hinawakan ko ang kanyang basang kamay. Pumunta kami sa ilalim ng silungan ng e-bike. Sasamahan kita pa uwi ngayon. Pag uwi, maligo ka agad. Walang pagkaantala, narinig mo ba? Sa oras na yon, naramdaman ni Mai Enen na giniginaw siya. Kaya hindi niya pinansin ang sinabi ko, sa halip ay hinawakan niya ang laylayan ng damit ko. Nanginginig ang boses niya. Bumulong siya, Chen, ang lamig ko. Maaari mo ba akong yakapin muna? Tiningnan ko siya, walang magawa, hinawakan ko ang kanyang buhok. Ibuka ang aking mga braso at dahan-dahan siyang niyakap. Naramdaman ni Mai Enen ang init, agad na nabawasan ang lamig. Sa wakas, nagsalita siya muli, sa isang napakahinang tono ng pakiusap. Iyan, maaari mo ba akong bigyan ng isang gantimpala? Ang malambot at malambing na boses ay parang isang epektibong pampamanhid na nagpaugong sa aking ulo. Hindi ko napigilan ang pagtango. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mukha. Si Mai Enen ay sumabay sa pagtaas ng kanyang mga daliri sa paa. Sa magandang sandaling iyon, kapag mangyayari na, nangyari ang hindi inaasahan. Dahil hindi namin napansin ng dalawa. Ang bigat ng pagkakayakap ay tumumba sa kanan, pagkatapos ay isang malakas na palakpak. Ako ay nahulog sa lupa. Ay, sorry. Ang inat ko. Nasaktan ka ba? Ay, Chen, dugo ka. Tatawag ako ng 120 ngayon din. Si Mai Enen ay balisa, sinusubukang mag-first aid habang hinihila ako at nagdadial sa telepono. Malaki ang tama ng pagkakabagsak, ngunit hindi ko siya sinisisi. Kasalanan ko lahat dahil hindi ako nag-ingat. Dahan-dahan kong naramdaman ang mainit na likido na umaagos sa aking binti. Yumuko ako at nakita ko na may hiwa ang aking tuhod. May isang hiwa na 2 sentimetro ang haba, at ang motorsiklo ay natumba rin, nagkataong ang matalas na bahagi ng motorsiklo ay nakagasgas sa akin. Pero kung lilinisan lang, hindi naman ito malaking bagay. Hindi naman ako artista, hindi na kailangan pumunta sa ospital dahil lang sa maliit na sugat. Pinigilan ko agad siya. Talagang hindi na kailangan pumunta sa ospital, kaya ko naman ito. Pero siya ay matigas at dominante na nagsabi. Hindi, may dugo na ito, paanong hindi pupunta sa ospital? Huwag kang gumalaw, baka lumaki ang sugat. Darating na ang 120 sa ilang sandali. Sa oras na yon, kahit anong pilit ni Yewan-an na kumbinsihin siya, hindi siya napapayag. Ngunit, ito ay mas mukha siyang isang tunay na babaeng presidente na dominante, kahit na ang boses ay malambot pa rin. Ilang sandali pa, dumating ang ambulansya. Nang makita ang dumudugong sugat, ilang doktor ay tumingin ng may hindi makapaniwala na mga mata. Sa akin at kay Yewan-an, sa ganitong sugat, kailangan pa ba ng emergency? Pagkalipas ng halos 1 oras at kalahati, 11 na ng gabi, nilinis ng doktor ang aking sugat. Gamit ang alkohol at pinahiga ako ng tahimik sa kama. Si Yewan-an naman ay gumamit ng hiwalay na banyo upang magpalit ng malinis na damit at matigas ang loob na nanatili sa tabi ng kama.
Uminom ka ba ng gamot? Nauuhaw ka ba? Gusto mo ng tubig? Gusto mo ng mansanas? Malamig ba? Hindi mo ba ako papansinin? Nararamdaman ko ang kanyang pag-aalaga, hindi ko maiwasang tumawa. Hindi na, salamat. Magpahinga ka na. Sa oras na yon ay tahimik siyang umupo, dahil naayos na ang benda. Gusto ko nang umalis sa ospital. Agad na mahigpit na pinigilan ni Yewan-an ang aking kilos. Hindi pwede. Paano kung sa labas ay masaktan o matamaan ako? Paano kung gumalaw ako ng sobra at bumuka ang sugat? Paano kung pagkatapos bumuka ay mahawa ng bakterya at maging sanhi ng pagkaparalisa ng hita at pagkatapos ay ng buong katawan? Hindi ba't sayang lang? Kaya manatili na lang sa ospital. Muli niyang hinawakan ang aking balikat. Ayaw akong paalisin. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, wala pa akong nararamdaman. Ngayon ay medyo natatakot na ako. Parang sinusumpa niya ako. Bumalik ako sa kama. Sa oras na yon, bigla kong naalala ang pangyayari noong dati na halos maghalikan kami. Napakatahimik ng paligid. Si Yewan-an ay nakatingin sa aking pisngi, at naalala rin niya ang pangyayaring iyon. Dati halos mahawakan ko na ang kanyang amoy, sayang talaga. Sinabi ko na sa departamento ng pamamahala. Bukas hindi mo na kailangan pumasok. Dito ka na lang magpahinga. Gabi na rin. Baka matulog na tayo. Tiningnan ko siya. Bakit lahat ng gagawin ko ay siya na ang nag-aayos? Napakalinaw. Sa huli, napagtanto ko na sa ganitong kapaligiran, wala akong antok. Kaya, may bagong ideya si Yewan-an. Magkukwento ako ng pampatulog sa'yo. Hindi ko kailangan ng pampatulog. Ayoko lang matulog. Ngunit, siya ay nagbasa-basa sa kanyang telepono. Noong unang panahon, may isang Sleeping Beauty. 8. Iyan ay kwento mula 800 taon na ang nakakaraan. Nang makita niyang hindi ako masaya, agad siyang nagpalit ng kwento. Snow White at ang 7 Duwende. Pagkatapos ng 5 kwento, hindi ako nakatulog. Sa halip siya ang unang nahiga. Siya ay nahihilo, ang kanyang magagandang mga mata ay hindi na kumikibo. Ang kanyang maliit na mukha ay sumandal sa kumot. Pagkalipas ng ilang minuto, si Yewan-an ay tuluyang nakatulog. Nakita ko siyang natutulog na nakaupo, parang hindi siya komportable, madalas siyang umikot. Kaya tahimik kong itinaas ang kumot at bumaba sa kama. Ang aking mga kamay ay marahang humawak sa kanyang manipis na baywang, at dahan-dahan ko siyang binuhat. At inilagay sa kama. Siguro siya ay masyadong pagod, o baka siya ay isang taong mahimbing matulog. Parang batang hindi lumalaki, hindi pa rin siya nagising. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay matamis na siyang nakatulog. Hinawakan ko ang kanyang ulo at tumalikod na umalis. Mas gusto ko pa ring matulog sa bahay dahil may unan ako. May ugali ako. Hindi ako makatulog kung walang yakap. At ngayon, sa bahay ay may tira pang kanin na hindi na ilagay sa refrigerator. Kung hindi ay masisira. Ang sikat ng araw sa umaga ay napakainit kaya siya ay naiinitan. Dahan-dahan siyang bumangon at nag-unat na parang pusa na humihikab. Nang makita niya na ito ay isang silid ospital, sa kanya naalala ang nangyari kahapon. Hindi tama. Ako ba dapat ang nakahiga sa kama? Paano ko nasakop ang kama? Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Nagmadali siyang maghilamos at sumakay ng taxi papunta sa kumpanya. Pagdating sa kumpanya, nagugulo siya, ngunit nang makita niya ang pamilyar na tabing mukha, saka siya nakahinga ng maluwag. Maaga akong pumasok sa opisina para mag-review. Ang video na nire-review ko ngayon ay video ng isang dalagang sumasayaw. Tiningnan ko ito ng kalahating minuto. Nang makita ito ni Yewan-an, nagsiselos siya. Tahimik siyang lumapit sa likuran ko. Para siyang nagtataguan na hahabulin ang kalaban. Dahan-dahan siyang yumuko. Naku! Pinipindot ko ang mouse, pagkatapos ay naramdaman ko ang isang mainit at malambot na dampi sa aking pisngi. Napalingon ako at nakita ko siya. Hindi ko inaasahan na bigla na naman siyang susugod sa akin. Agad kong pinunasan ang pulang marka sa aking pisngi. Yewan-an, anong ginagawa mo? Ang daming tao. Siyempre, good morning kiss ito. Hindi mo ba gusto? Gusto ko ito, Wanan. Saglit akong hindi makapagsalita. Ang eksenang ito ay nagulat sa mga single sa opisina, pagkatapos ay nainggit sila. Nag-uusap-usap sila tungkol sa pagiging straight ko. Nang makita ito, namula si Yewan-an at pumasok sa opisina. Wala akong magawa sa kanya. Siya ang boss eh. Pagbalik ni Yewan-an sa opisina, inayos niya ang kanyang damdamin. Pumasok siya sa work mode. May mga problema ba ang kumpanya kamakailan? Hindi pa ba nalulutas? Bilang boss, dapat niyang alalahanin ang mga bagay ng kumpanya. Presidente. Malapit nang gumawa ang kumpanya ng video promotion. Kumpleto na ang mga babaeng modelo pero kulang ng isang lalaking modelo. Ang mga naunang kinuha ay either hindi bagay o may sakit, Presidente. May alam po ba kayong angkop na tao? Narinig ito ni Yewan-an at seryoso siyang nag-isip. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yewan-an. Hanggang tanghali lahat ng mga nagugutom. Parang mga kabayong tumakas, sumugod sila sa kantina. Pero ako lang ang naiwan para i-review ang huling video. Sa wakas, tapos na ang pag-review. Tumayo rin ako para kumuha ng pagkain. Maganda ang benepisyo ng kumpanya, may Chinese at Western food.
Ang mahalaga, libre. Pero pagtayo ko, hinawakan ako ng isang mapuputing maliit na kamay. Marahan akong pinababa. Pamilyar ang eksena, pamilyar ang dalaw. Napalingon ako at nakita ko nga si Yewanan na may ngiting nakakabighani. Naku, kailan ba siya ulit dumating sa likuran ko? Marunong ba talaga siyang mag-teleport? Kakain ako. Huwag mo akong hawakan. Lene, hindi mo na kailangan pumunta sa kantina. Naghanda ako ng espesyal na lunchbox para sa'yo, sobrang dami. Sobrang sarap. Pagkatapos, inilabas niya ang lunchbox na inihanda na. Inilagay niya sa mesa. Sa loob ng malinaw na takip, makulay ang pagkain. Mukhang nakakaengganyo. Hindi na, salamat. Kung ganoon kaingat mong ginawa. Ikaw na lang kumain. Aalis na sana ako, pero para siyang batang pilyo, iniunat ang mga braso sa harap ko para hadlangan ako. Hindi pwede. Ito ay ginamit ko ang kantina at inabot ng 3 oras para gawin. Ngayon, hindi ka pwedeng kumain ng pagkain ng iba. Akin lang ang kakainin mo. Yel, sobrang spoiled mo. Ayoko kumain. Napansin ko kapag nagmamaktol si Yewanan. Ang katawan ko ay hindi sinasadyang lumalambot. Baka may sira, magpapacheck up ako sa ospital mamaya. Bumalik ako sa upuan. Nagsimula siyang umiti ng paloko-loko. Lene, subukan mo. Ayaw. Nang makita ito, may naisip na naman si Yewanan na magandang ideya. Yene, kung hindi ka kakain, hahalikan kita hanggang kumain ka. Pagkatapos, nag-arte siyang iminumungkahi ang kanyang matingkad na pulang labi. Tiningnan ang maliit na bibig na parang cherry at sasalakayin na ako. Doon ako sumuko. Sige na, kakain na nga. Sa oras na yon, iniisip ni Yewanan kung ano kaya ang ginawa niya sa nakaraang buhay. Para pagdusahan ang ganitong paghihirap. Kahit na napatahimik ko siya, hindi ko inaasahan. Talagang nandidiri siya sa labi ko. Kaya naman siya ay nagmingit-ngit at nagsuway ng baywang. Anong klaseng sitwasyon ito? Ang bagay na hindi makukuha ng iba kahit habang buhay, ayaw niya. Nakakainis talaga. Pagkaupo ko, tinulungan niya akong buksan ang kahon. At saka, isang magandang tanawin ang kitang-kita sa harapan. Ang pinaka-espesyal ay, isang itlog na prito na hugis puso ang nasa gitna. Sa ilalim ng itlog ay karne ng baka. Mushroom at minced pork, kung pao chicken, bean sprouts. Kamatis, mais. Sa kabuuan, 11 na iba't ibang putahe. Sa ilalim ay gintong kanin. Malaki ang lunchbox. Sa magkabilang gilid may mga compartment na puno ng prutas, cherry, durian, mansanas, peras. Mayroong lahat, parang mahalikang handaan ito, mukhang maganda naman. Unang kumuha ako ng isang piraso ng manok, at si Yewanan ay nasa tabi ko, naghihintay na may mukhang sabik. Ano, masarap ba? Habang nakatingin sa kanya. Ngumuya ako ng mabuti, napansin ko na kahit makulay ang ulam, wala naman akong naramdamang masarap na lasa. Yewanan, hindi ka ba naglagay ng asin? Medyo nalungkot ang mukha ni Yewanan. Pinagkiskas niya ang kanyang mga kamay, Palagi akong malamya, kaya hindi ako nangahas maglagay ng asin, habang nakikita ang mukha niyang nagsisisi. Biglang, naging matamis din ang kung pao chicken sa aking bibig, hindi ba masarap? Kung ganito, huwag na nating kainin ito, sa kantina na lang tayo pumunta. Medyo nalungkot siya, tapos inabot niya ang kanyang kamay para kunin ang plato. Hoy, okay lang naman, hindi naman masyadong masama. Kaya kung kainin, actually hindi paglagay ng asin ang problema, ang mahalaga ay mayroon pang kakaibang lasa, parang dark cuisine, natatakot din ako sa babaeng ito. Hindi ko rin kayang kainin tapos itatapon, sayang naman. Pagkatapos ay mabilis akong kumain ng kanin, nang makita ito ni Yewanan, puno ng sorpresa ang kanyang mga mata. Hihi, kung gusto mo, araw-araw kitang lulutuan simula ngayon. Nang marinig ko, hindi ko napigilan ang dumura, mabilis akong kumaway at nagsabing hindi na. Pero hindi ko rin masira ang kanyang sigla, kahit na hindi masarap, hindi dapat sayangin. At least okay ang prutas, habang nakikita niya akong kumakain ng masarap, biglang nagkaroon ng gana si Yewanan. Gusto ko rin kumain, pwede mo ba akong pakainin? Pagkarinig ko, kumuha ako ng kutsara para sa kanya. Hindi, gusto ko ng tinidor, kung hindi, kakainin ko na lang yung nasa bibig mo. Hihi, nang marinig ko, nagulat ulit ako. Gusto niya ulit ng hindi direktang halik, okay, wala akong magawa. Inabot ko na lang sa kanya ang tinidor, pero hindi niya agad kinuha, sa halip ay ibinuka ang kanyang maliit na bibig. Pakanin mo ako, napailing ako habang nakatingin sa kanya, Mahirap ba? Pero kahapon, binalatan ko ang hipon at personal kitang pinakain ng karne. Binabalikan na ba ang lumang utang? Hindi lang ito paghahanda para ngayon, mukhang wala akong dahilan para tumanggi. Hindi naman malaking bagay, kaya't pilit kong ginamit ang tinidor para isalok ang isang piraso ng karne ng baka. Inabot ko sa kanya, ang mukha niya na dati ay masaya, nang matikman ang tunay na lasa ng pagkain. Bigla siyang nagkaroon ng mukhang mapait, wow, ang sama ng lasa, habang nakikita ang kanyang nalulungkot na mukha. Hindi ko napigilan ang tumawa, bakit ganito kasama ang lasa? Nagsimula siyang magduda sa buhay. Paano ako magiging isang mabuting asawa?
Umiti ako ng bahagya, sinabing okay lang. Basta busog na, nang marinig ito, gumaan ang kanyang loob. Mabilis, isang piraso na lang ng itlog ang natira, nang makita ni Yewan-an na malapit ng maubos. Kaya sumandal siya ng mas malapit, at pumihit ang kanyang maliit na ulo, habang nakatingin sa akin, Kailangan ng kumpanya ng isang lalaking modelo ngayon, pero ilang araw na akong naghahanap, hanggang ngayon ko lang natuklasan. Ang taong hinahanap ko, sa totoo lang, ay nasa harapan ko lang. Ano, lalaking modelo? Kailangan lang pumwesto sa studio, ilang segundo lang napatalastas. Oh, bakit mo sinasabi sa akin? Nang banggitin ko na ang punto. Biglang pumalakpak si Yewan-an sa mesa, dahil gusto kitang anyayahang maging lalaking modelo ng kumpanya. Sa tingin ko, sa iyong pangangatawan at itsura. Perpektong akma, at madali lang ang trabaho, doble ang sweldo kumpara sa taga-suri. Tumitig ako sa kanya ng may malalaking mata, hindi, ayaw kong maging lalaking modelo. At baka maipakita pa sa iba, kaya pala napakaingat ng pagluluto nito, para hilingin sa akin na maging modelo. Panaginip mo yan, ang modelo ay kailangang may taas na 1.85 metro pataas, mas mabuti kung kamukha ni Peng Yu yan. Kaya ikaw lang ang sobrang akma, wala nang mas angkop pa sa'yo, pakiusap. Tulungan mo ako, kahit purihin mo ako, hindi naman ako umaasa sa itsura para kumain. Pagkatapos, gumawa siya ng bagong taktika, mag-shoot ng isang patalastas. May 1,000,000 pesos, talagang ayaw mo. Nang makita niyang umiling ako, itinaas niya ang isang daliri, isang patalastas ay 20,000 pesos. Kaya't napagkasunduan na. Gusto ni Yewan-an na pilitin akong pumayag, pero pinindot ko ang kanyang noo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, wala akong interes sa pera. Alam kong ginagawa niya ito para sa sarili niya. Isang modelong walang pangalan, hindi naman sikat na artista. Kaya imposibleng isang segundo lang na patalastas ay ganoon kataas ang bayad. Pinindot ko ang kanyang noo. Hinimas-himas ko ito, gusto ko siyang patahimikin at huwag nang mag-isip ng ganoon, humanap na lang ng iba. Pakiramdam niya ay mainit at komportable ang malaking kamay, para siyang isang masunuring kuting. Iniangat niya ang kanyang malambot na ulo, hanggang sa inalis ko ang kamay ko saka lang siya natauhan. Parang niloko ng kanyang amo, nagkunot ang kanyang noo at nagtampo. Bilang isang lalaki, tiyak na may bagay kang interesado. Kung wala kang interes sa pera, tiyak na sa babae ka interesado. Anong klaseng lohika yan? Pero wala namang problema. Bigla siyang may naisip, seryosong-seryoso ang mukha. Kung ganoon, ngayong gabi pupunta ako sa bahay mo para maglingkod. Sa ganitong paraan, papayag ka na ba? May bahid ng kasiyahan sa kanyang boses. Ano ba to? Parang siya pa ang nakikinabang. Isang babaeng presidente, pero nagsasabi ng mga nakakahiyang salita, hehe. Siyempre, magbibihis ako na parang karakter sa anime, maglilinis ng bahay mo, at magmamasahe ng mga hita at likod mo. Hindi ba gusto ninyo yan, mga lalaking mahilig sa anime? Sino ang nagsabi sa kanya ng mga yan? At kailan pa ako? Ito ang naiisip ng maliit na ulo ni Yewan-an. Nahihiya niyang sinabi. Siyempre, kung hindi mo mapigilan ang sarili mo at gusto mong gawin ang masama sa akin, pwede rin naman. Hehe, sabi niya at mabilis na umiwas ng tingin. Tinakpan niya ang kanyang maliit na mukha gamit ang kanyang mga kamay. Kanina pa siya nagrereklamo pero ng bandang huli. Maririnig mo ang bahagyang pag-asam sa kanyang tawa. Hindi na kailangan, ilang pirasong manilang ang kinakain mo, ganyan ka na. Ano ba ang gusto mo? Normal na trabaho lang. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Sa susunod na segundo, inilabas ni Yewan-an ang kanyang malakas na sandata. Pakiusap, please. Muli niyang niyakap ang braso ko at nagmamakaawa. Malambot ang boses at umuuga ang kanyang maliit na kamay. Sa huli, tumagal ng 5 minuto ang kanyang pagmamakaawa. Kaya nang gusto kong uminom ng kape, hinayaan ko na lang siya at pumayag. Sige, wala akong magagawa sa'yo. Kailan magsisimula? Kailangan bang magpalit ng damit? At saka, normal na sahod na lang ang ibigay sa huli. Nang marinig ito, saka lang inalis ni Yewan-an ang kanyang kamay at huminto sa pagmamakaawa. Pagkatapos, gusto niyang sumandal sa aking dibdib. Pero pinigilan ko siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang noo. Sige, sa wakas ay naayos ko na si Guchen. Lumipas ang oras, 3:00 na ng hapon. Pagdating sa studio, sinabi ni Yewan-an na ako ang modelo. Pagkatapos, hinila ako para mag-ayos at magpalit ng damit. Pagkapalit ko ng damit, nang lumitaw ang aking anyo sa harap ng lahat, lahat ay namangha. Wow! Ang gwapo ng kasamahan naming si Guchen. Parang isang vampirang baron ang kanyang aura. Uy! Marami kayatang nababasang nobela. Para siyang Long Ocean. Gusto ko sanang mag-add ng wechat niya. Yale, sa boses na mahina, narinig ko sa mga kasamahan. Siya ang lalaking gusto ni Presidente Ye, at hindi siya umaasa sa babae. Laging sumasalungat kay Presidente Ye. Samantala, ang mga mata ni Yewan-an ay kumikinang na parang baliw sa paghanga. Puno ng mga puso ang kanyang mga mata, at dinilaan pa niya ang kanyang labi, para akong isang masarap na pagkain para sa kanya. Sa huli,
Ayon sa tawag ng photographer, tumayo ako kasama ang isang magandang modelo. Kailangan mong buhatin ang modelo at magpanggap na humalik. Hindi pala madali kitain ang pera na ito. Kailangan ko pang humalik sa iba. Ang hirap ng peking halik. Likas na gusto kong umiwas, pero ang modelo ay sadyang lumapit. Hindi sinasadya, tumingin ako kay Yewan-an. Samantala, ang maliit na bibig ni Yewan-an ay naging hugis, hindi niya inaasahan na ganito ang script. Agad siyang nagsisi. Ang cute niyang mukha ay magulo. Hindi niya alam ang script. Akala niya ay simpleng pagtayo lang, at kung magkayakap man, okay lang. Pero ito, tanga siya sa paggastos ng pera. Ibinigay ang kanyang lalaki sa iba. Paano kung hindi sinasadyang mawala ang unang halik niya? Lalo siyang natakot sa pag-isip. Tinignan niya ang photographer na may hinanakit. Nakaramdam ang photographer ng lamig sa kanyang likuran. Iniisip niya, hindi ba ito ang pinakamagandang epekto na gusto ng presidente? Wala pang nagsisimula sa set, pero gusto na ng modelong yumakap. Magsimula na tayo. Excited na siya. Hindi pa siya nakakita ng lalaking mas gwapo kaysa kay Peng Yuyan. Hindi na siya makapaghintay. Nang makita ito, nagmamadaling naghanap si Yewan-an sa aparador. Hoy! Hindi pa ako nakakapag-react, hindi pa ako nakakapag-react ay niyakap na niya ako. Nakatitig ako sa babaeng nakapikit sa harapan. Malapit nang dumampi ang mga labi, hindi ito parang peking halik. Sa susunod na sandali, biglang may tumunog na matalim na boses, nagulat ang assistant na si Linyaw. Agad siyang tumigil. Photographer, palitan mo siya. Naguluhan ang photographer. Presidente sino ang papalit? At ngayon ay kritikal na sandali, saan tayo hahanap ng tao? Palitan si Linyaw. Sa tingin ko ay hindi siya bagay, kaya ako na mismo. Gaya nga ng kasabihan, kung hindi ako papasok sa impyerno. Sino ang papasok? Natulala si Linyaw sa sitwasyon, pero hindi siya nangahas na tumingin sa mga mata ni Yewan-an. Ang titig ni Yewan-an sa oras na yon ay sobrang matindi, kaya yumuko na lang siya at lumapit. Huwag kang magulo, maraming tao ang nanonood. Alam ko ba ang iniisip niya? Hindi ako pumapayag. Agad na inilagay ni Yewan-an ang kanyang mga kamay sa baywang, nagpapakita ng isang selos na asawa. Galit na galit ngunit cute niyang sinabi, Deye, gusto mo ba talagang halikan siya? Hindi ba sinabi ko, peking halik lang? Wala akong pakialam. Nang makita ni Yewan-an na may katwiran ang sinabi ko, bigla siyang nawala ng dahilan. Kaya nagsimula siyang magloko. Bigla siyang tumalon sa akin, agad akong sinakal sa leg. Handa na tayo, simulan na natin ang shoot. Nakaharap sa akin si Yewan-an na may sobrang sabik na ekspresyon. Tiningnan ko siya ng may pagtataka, okay lang, okay lang. Kung sino man ang makasama, pareho lang. At bakit ako nakayakap sa kanya? Susunod, lahat ay nagulat sa eksena. Akala nila ay may multiple personality disorder ang presidente. Sa harap nila ay parang mabangis na hayop, sa harap ko naman ay parang bagong panganak na kuting. Hindi nagtagal. Nailawan kami ng mga ilaw. Nagtitigan kami ng dalaga, at nakita ko na sa kanyang mga mata. Ang mga bituin ay nagpapakita ng aking refleksyon. Nag-abot ako ng aking mga kamay at niyakap siya, dahil kung hindi, ang kanyang maliit na katawan ay babagsak na at masasaktan pa ang leg ko. Tandaan, peking halik lang ito. Kung magloloko ka, gagawin ko, agad na nagalit si Yewan-an. Maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para guluhin siya. Bakit hindi? Nakatitig siya gamit ang kanyang magagandang mata. Umiirap ang kanyang pisngi. Ano? Wala. Sa kanyang parang batang itsura, hindi ako nagalit. Sapakin ko ang puwet mo. Nagreklamo si Yewan-an pero may takot pa rin siya. Nagsimula ang shoot kahit na nakakalito. Hindi pa rin nagpalit ng damit ang presidente. Napansin ng photographer na mas maganda ang kalabasan ng video na ito, perpektong magkasundo. Maingat siyang nag-utos, pakiusap, lumapit pa ng kaunti. Tama. Lumapit pa, tama, magaling. Sa utos, nakangiti si Yewan-an, bahagyang nakaangat ang leg, nakanguso ang kanyang malambot na labi. Nakanguso ang malambot na labi habang ako ay napakunot ang noo. Pakiramdam ko ginagago ako ng photographer. Habang papalapit ang sariwang labi, ilang pulgada na lang ang layo, inilayo ko ang aking ulo para iwasan. Talagang gusto niya ng totoong halik. Nang makita ni Yewan-an na walang nahalikan, iminulat niya ang kanyang mga mata at nagalit. Tahimik ang paligid, maririnig ang mabilis na tibok ng puso ni Yewan-an, kaunti na lang. Lahat ay sumasaksi sa sandaling iyon, kahit ang makalumang photographer ay hindi na pinapansin ang shoot. Darating na ang halik, naisip niya. Pero isang daliri ang humarang sa pagitan ng dalawang labi. Yewan-an, ang lakas ng loob mo. Nag-shoot pa tayo. Hindi ka sumunod sa akin. Bigla siyang nawalan ng hiya, idiniin ang kanyang katawan sa akin. Wala akong magawa kundi iwasan ang aking mukha, napilitan akong hayaan siyang halikan ang aking malinis na pisngi. Sapat na ba? Tapos na ang shoot, bumaba ka na. Galit na galit si Yewan-an. Pagkatapos ng mahabang paghahanda, pisngi lang ang nahalikan. Inihampas niya ang kanyang mukha sa akin. Pero tinakpan ko ng aking palad ang kanyang mukha.
Ang pulang labi ay napadpad sa aking palad. Niloko mo ako. Ikaw ang unang nagloko. Ikaw ang maliit na manloloko. Pagkatapos ng shoot, kinuha ko ang aking sweldo. Kaya bumalik na ako sa pagiging walang ginagawa. Ngayong araw ay walang overtime, masayang kinuha ko ang aking mga gamit at umalis. Samantala, sa opisina, si Yewan-an ay tapos na rin sa kanyang trabaho. Agad siyang lumabas. Ngunit pagdating niya sa upuan, wala ako, tumingin siya sa paligid pero wala akong nakita. Bigla siyang nalungkot ng kaunti, ang bilis ko naman umalis, hindi man lang siya maghintay. Tanga, inis na nagmura siya, inismid ang labi, at pumadyak ng pumadyak sa sahig. Samantala, nang makita ito ni Lixiang, mabilis siyang nagsabi, pumunta ang si sa library. Pagkasabi niyon, tumakbo siya palayo. Si Yewan-an ay parang may target na agad, at parang isang kuneho. Lumabas siyang pabalbaho sa Xiaoyu na ikinainis ng mga kasamahan. Bakit ang bobo ng utak ni Guchen? Paano niya nagagawang iwasan ang isang napakagandang babae na tulad ng si? Totoo, kung sa akin na lang ibigay, kaya na ng anak ko na tawagin akong tatay. Managinip ka sa akin dapat. Mabilis na pumunta si Yewan-an sa library. Sumilip siya sa pintuan ng salamin parang naglalaro ng taguan. Nang makita ang target, masayang pumasok siya sa pinto. Para sigurado, kumuha siya ng libro mula sa pinakamalapit na bookshelf. Para itago ang mukha, nagkunwaring nagbabasa. Hindi nagtagal sa sulok ng aking mata. Nakita ko si Yewan-an. Umiti ako ng bahagya pero hindi pa rin ako nagtaas ng ulo. Pagdating niya sa harapan ko, hindi na niya napigilan at nagsalita. Ang swerte ng pagkikita natin. Nakakapagkita pa tayo rito, hehe. Ang tawa niya ay parang kampana. Napatingin ako sa kanya para akong tumingin sa isang tangang maliit. Ay naku, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nagbabasa rin ako rito, parang sumunod ako sa'yo. Hindi naman ako ganoon kababaw. Nang marinig ko yon, biglang nagbago ang tingin ko. Para akong tumingin sa isang malaking tanga. Hindi na napigilan Yewan-an, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa libro. Seryoso, tingnan mo, may libro ako, ito ang patunay. Ate, baliktad ang libro mo. Nagbabasa ka ba ng walang kahulugan? Bigla siyang namula, tumingin sa libro, baliktad nga. Hindi ko napansin kanina. Ayun, nahuli na ako. Gusto ko sana magmukhang natural. Hindi na siya nagpanggap, inamin na niya. Inilapag niya ang libro, pagkatapos ay umupo ng maayos sa tabi ko. Mula pagkabata, mahilig ako sa anime at manga. Pero pagka-graduate, bihira na akong mahawakan ang mga ito, iyan ang pagsisisi ng nakaraang buhay. Ngayon, pupunan ko ang pagsisisi na yon, lahat ng mga na hindi ko natapos. Babasa ko lahat, tulad ng One Piece, Conan. Lumapit si Yewan-an ng kaunti, inilapat ang kanyang maliit na mukha sa aking balikat. Nasanay na ba ito? Bahagya kong inuga ang balikat, pero mukhang komportable siya. Bakit hindi ka umuwi pagkatapos ng trabaho? Iyan naghihintay ako na umalis ka bago ako umalis. Kung hindi, baka tirahin mo ako. Nang marinig iyon ni Yewan-an, labis siyang nainis. Kung gayon, para patas. Tirahin mo rin ako, subukan mo, madali lang magtagumpay. Yelal, parang talo pa rin ako. Chen. Sabay tayong makinig ng musika. Inilabas ni Yewan-an ang kanyang cellphone. Ang gwapo ng lalaki sa phone case mo, isang artista ba yon? At bigla, binaliktad ko ang phone case at tumingin, umiti ng may pagmamahal. Hindi mo makita. Ikaw iyon. Ang lalaki ay nakasuot ng uniforme ng paaralan. Saan ako nagkaroon ng uniforme? Ang litratong ito ay noong 2nd taon ng high school, isang klase ng Nahuli ka sa klase, pinatakbo ka ng guro bilang parusa, pinawisan ka ng todo. Bumuka ang damit mo, kaya may kumuha ng litrato at ginawang phone case. Ibinaba ko ang mga at tumingin ng gulat. Anong maganda sa pinatakbo ako sa oval? At tandang-tanda ko pagkatapos ng takbuhan. Hindi ko na matiis, nagtago ako sa damuhan at pinataba ang isang bulaklak gamit ang masustansyang tubig. Hindi ba sa likod mo ako kinuhanan? Inilabas pa niya ang kanyang cellphone. Ang wallpaper ay isa pang litrato, profile ng isang gwapong lalaki na natutulog. Hindi ba yan ang kuha mo noong tanghalian? Ito ay noong tanghalian. Palihim akong pumunta sa classroom mo. At kinuhanan kita, nasa 3 hanay mula sa hulihan, tabi ng bintana. Natutulog ka ng mahimbing, kaya hindi ko napigilan, hinagkan kita ng palihim, hehe. Sinabi niya ito ng mahina, parang noong panahong gumagawa siya ng mga palihim na bagay. Sumimangot ako, saan mo ako hinagkan? Siyempre sa labi. Ipinakita niya ang kanyang tusong ngiti na parang may kalokohan, pero sa kabila noon ay sobrang cute pa rin siya. Ano, ibig sabihin ba noong high school ay nawala na ang una kong halik? Tila nag-iisip si Yewan-an, umiti siya ng pilya at saka humalakhak. Nagbibiro lang ako maraming tao noong oras na yon, nahirapan pa akong makuhanan ka ng litrato. Sunod na nagkaroon ng itak na tunog, binuksan niya ang lock, at isang mas nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa akin. Nakita ko na pinalitan niya halos lahat ng ikon ng kanyang mga api, ginawa niyang litrato ko ang mga dating ikon.
Kahit medyo maliit ang litrato, malinaw itong makita, hindi ko alam kung paano niya ito kinuha. Marami pala siyang naipon na litrato, at ginawa pa niyang iba't ibang wallpaper, ang boring naman niya para gawin yon. At saka, ang kursong pinili ni Yewanan, baka naman paparazzi yun. Tiningnan ko pa, tila luma na ang kanyang telepono, mayaman ka naman. Bakit hindi ka magpalit ng phone? Umiti ng pilit si Yewanan, naku. Puno ng litrato mo ang teleponong ito, paano ko ito mapapalitan? Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang naglabas ng inihandang earphone. Inilagay niya ang kabila sa tenga ko, ang itsura naming dalawa ay parang may pinagkasunduan. Parang magkasintahan na pumunta sa silid-aklatan para makinig ng musika, sobrang sweet, at ang kanyang maliit na mukha ay puno ng kasiyahan. Sinamantala niya ulit ang pagkakataon para makuha ako, nakikinig si Yewanan ng musika, sumasabay ang kanyang katawan sa beat. Nagsimula ng gumalaw, pagod ka na ngayong araw, gusto mo ba ihatid kita pauwi? May gas na ang sasakyan ngayon, ayon sa weather forecast, malamig ngayon. Baka umulan, baka pumalo pa ng yelo, at baka maaga pang mag-snow. Siyempre alam ko ang kanyang plano, hindi ako papayag, at parang lagi niya akong ginugulo. Sa liwanag ng araw na ito, okay lang kung umulan, pero paano naman ang pagbagsak ng yelo at snow? Hehe, hindi, kahit na dumating pa ang hari ng langit ngayon. Sasakay pa rin ako ng aking munting motorsiklo pauwi, kahit si Jesus ay hindi makakapigil sa akin. Pagkatapos ay kumaway ako at pinaalalahanan siyang mag-ingat. At saka ako umalis, niyakap ni Yewanan ang malaking teddy bear, pero hindi siya nabigo. Sa halip ay tahimik siyang umiti, pumunta ako sa tabi ng aking munting motorsiklo, gusto ko ang pakiramdam ng pag-uwi sa gabi. Sabay ng hangin, pero nang itaas ko ang stand at isaksak ang susi para paandarin ito. Anong nangyari, walang battery? Imposible naman. Kasi puno ito at 2 kilometro lang ang layo. Medyo naguluhan ako at yumuko. Sinuri ko ang baterya, walang problema, at tumingin sa likod. Saka ko lang nakita ang malubhang problema. May isang pangunahing parte na nawawala, naku. Sino ang kumuha ng kadena ko? Napakasama naman, nakakainis. Sa mahalagang sandali ay may nawawala, sino bang demonyo ang gumawa nito? Kahit 30 taon na akong may tiwala sa sarili. Hindi ko napigilan ang aking mura. Habang iniisip ko kung sino ang may ganito kaboring gawin. Biglang may narinig akong tunog ng sasakyan na may 4 na gulong, lumingon ako. At isang pink na Maserati ang nakita ko, at si Yewanan ang nasa driver's seat. Chen, sino ang kumuha ng kadena mo? Sino ang may ganito kaboring gawin? Talagang nakakasira ng karma, sobrang sama. Mula nang makita ko ito. Nakapikit na ang aking mga mata, dahil pakiramdam ko siya ay ngumingiti, tingnan mo ang sasakyan. Paano mo ito mapapaandar? Gusto mo muna kitang ihatid pauwi? Babalikan ko ito at ipapatawag ko ang sekretary. Para hilahin at ayusin, kumurap siya ng kanyang magagandang mata, na para bang nag-aalala. At nakatingin pa rin ako sa kanya na nakapikit. Ang paligid sa loob at labas ng sasakyan ay sobrang tahimik. Tumagal si Yewanan ng ilang segundo, at ngayon ay naisip kong kalimutan na lang, saka ko lang naalala ang nakita ko kanina. May mansa ng langis ang kamay ni Yewanan, parang may nahawakan siyang langis at hindi nahugasan. At noong naupo kami ng magkasama, lagi kong naamoy sa kanyang kamay ang natitirang amoy ng gasolina. Napanood ko na ang libu-libong episode ng Conan, at bigla kong naunawaan, iyon lang ang katotohanan. Muli akong napapikit at tumitig sa kanya, Yewanan, ibalik mo ang kadena. Nang marinig niya ito, nagulat ang kanyang maliit na mukha, muntik na niyang takpan ang kanyang bibig. Talaga bang nahulaan niya? Ang bilis niyang makakita ng mga pahiwatig. Nanlaki ang kanyang magagandang mata, umiwas ang kanyang tingin, wala ako. Talaga, anong problema? Ano bang ginawa ko? Bakit mo ako papatamaan? Akala niya ay parurusahan siya, sobrang nalungkot, hindi ako ganito kaboring. Pagkatapos, kinuha ko ito at inilapit sa ilong ko, suminghot, pagkatapos hinawakan ang kanyang kamay at inilapit sa kanyang ilong. Ikaw na ang bahala, sabi ko. Amuyin mo kung saan galing ang amoy ng gasolina sa ibabaw. At saka, mag-ingat ka. Hindi mo man lang nahugasan ang mantika sa iyong palad. Namangha si Yewanan, agad niyang binawi ang kanyang kamay. Paano nangyari ito? Gumamit ako ng sabon panglaba at pinagpaguran ko ang pagkuskos, bulong niya sa sarili. Tumingin siya at talagang hindi malinis. Akala niya perpekto ang pagkakagawa, ngunit hindi inaasahang isang sulyap ko lang ay nahuli ko na. Hindi matatawaran ang napili kong Diyos, isip niya. Bandang 3:00, palihim siyang pumunta sa tabi ng sasakyan. Iniisip niya na ang pinakasimpleng paraan ay gawing hindi gumagana ang sasakyan. Matagal siyang tumingin. Nakita niya na ang pinakamahalagang bahagi ay ang kadena. Kaya tumungo siya at inabot para tanggalin ito. Siya, na walang karanasan. Natagalan siya ng 1 oras sa pagtanggal ng kadena. Sa wakas, nakuha niya ito ng buo at walang problema. Maaari ko ring muling ikabit, sabi niya.
Hindi ko inaasahan na mahuhuli ako. Natawa ka na ba? Ibalik mo ang kadena, sabi ko. Iniunat ko ang kamay ko na walang pag-aalinlangan. Ano? Wala akong alam, sabi ni Ewan-an, gusto pang magpalusot. Nagkukuskus siya ng kanyang mga kamay. Alam niyang mali siya, ngunit hindi siya umamin. Sa kanyang nakayukong mukha, bigla akong hindi na nagalit. Hindi mo ibibigay sa akin, ha? Sige, mabuti. Naglakad ako pabalik. Nang tumingala si Ewan-an, napansin niya na nasa unahan ko na siya. Agad niyang pinaandar ang sasakyan at sinundan ako. Galit ka ba, Chen-chen? Pasensya na. Mali ba ako? Huwag kang magalit, masama yan sa iyong katawan. Hindi nasira ang kadena. Inilagay ko lang ito pansamantala sa aparador, nakatago ng maayos. Hindi ko na ulitin talaga. Pwede mo ba akong pansinin kahit saglit? Habang nagmamaneho, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Nakita kong medyo sinsero ang kanyang ugali. Hindi naman talaga ako galit, tahimik lang ako. Dahil hindi mo magamit ang iyong sasakyan pansamantala, sumakay ka na lang sa akin. Ihahatid kita sa bahay. Ito na ang aking paumanhin at pambawi, okay? Hindi. Mas malusog maglakad. Itinaas ko ang aking ulo at dibdib. Ayoko sumakay sa kanya. Samantala, si Ewan-an ay dahan-dahang lumapit. Parang isang katiwala na humihiling sa binata na umuwi at pamahalaan ang negosyo. Habang naglalakad, sumakit ang aking mga binti. Nakita ko na sumusunod pa rin si Ewan-an sa tabi, walang pagod na daldal ng mahina, parang hindi titigil hanggat hindi ako nakakauwi. Ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay sumuko ako. Hanggang sa halos maging paos na ang boses ni Ewan-an, saka ako sumakay sa sasakyan. Bahagya siyang bumuntong hininga. Mas mahirap paasahin si Chen-chen kaysa sa isang babae. Pagdating sa subdivision, pumili siya ng parking space, maingat na iniparada ang sasakyan, saka ako pinababa. Hindi ba paghatid sa bahay ay alis ka na? Bakit ka nagpark, sabi ko. Ewan-an. Nakarating na ako sa bahay. Umuwi ka na. Ingat. Paalam. Bahagya akong kinabahan habang tumingin sa kanya, pagkatapos ay mabilis akong tumakbo palayo. Gayunpaman, tumalon siya ng bahagya mula sa sasakyan, at ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na sumabay sa aking mga hakbang. Ewan-an, anong ginagawa mo? Dahan-dahan niyang ngumiti. Napakunot no ako. Iniunat ko ang isang daliri, bahagyang nakakurbada. Pagkatapos ay itinutok sa kanyang noo at marahang pinalo. Ang kanyang balat na tila puputok sa lambot. Ikaw ang nagtanggal ng kadena ko, kaya hindi ako makapagbisikleta. Gusto mo pa ng tsaa? Siyempre alam ko na gusto niyang pumunta sa bahay ko para maglaro o gumawa ng mas kakaiba para umasenso ang relasyon. Bilang isang matandang straight na lalaki, hindi ko hahayaan ang ganitong bagay. Pero ang kapal ng mukha ng munting ito. Hingi-hingi, masamang Chen-chen, inaapi ako, sabi niya sabay takip sa kanyang noo. Medyo may hinanakit ang kanyang mga mata. Sa kanyang itsura, pagkaraan ng ilang sandali. Sa wakas ay nahayag siya. Nagsimula siyang magmaktol na hindi mapigilan, lumapit at hinawakan ang aking balikat. Sa bibig, sinasabi niya, sandali lang, pero ang totoo ay gusto niya ng isang buhay. Hehe, pangarap mo. Pagkarinig ni Ewan-an, sobrang hindi siya pumayag at nag-isip ng bagong taktika. Guchen, inaapi mo ako, isang taong walang tahanan. Ang kanyang boses ay may hagulgol, parang kawawa. Anong ibig sabihin? Pilya siyang umikot ang mga mata. Dahil nasunog ang bahay ko dati. Kawawa naman ako. Hingi-hingi. Nakakasawa. Sobrang peke naman ito. At saka puro iyak na panggap. Wala akong pakialam sa kanya, pero ang batang ito ay humawak sa braso ko at hindi binitawan. Sige, sasabihin ko na ang totoo. Ito ay dahil sa nangyari sa atin. Nalaman ng mga magulang ko at galit sila. Sabi nila pag uwi ko, siguradong hahampasin nila ako ng mahigpit, kaya hindi ako makauwi. Kaya hindi ba dahil sa'yo ito? Ano ba? Nasa bahay lang ako, pero may problema na darating. At ano nang nangyari sa atin? Huwag mong sabihin na parang may mali siya. Wala namang nangyari sa atin. Tiningnan ko siya na parang tanga, hindi ko alam ang sasabihin. Mayaman ka naman. Pwede kang umupa ng bahay sa labas. Si Ewan-an ay umuko. Lahat ng bahay sa labas ay may kamera. Hindi ligtas. Sa tingin mo sa akin ligtas. Mas delikado pa nga ako. Lalaki rin ako. Habang nagsasalita, nakarating na ako sa pinto ng gusali, pero ang batang kasama ko. Hindi pa rin binitawan. Gusto kitang kasama, para hindi na ako matakot sa mga magulang ko. Pwede ba? Sabi niya at kinusot ang ilong niya sa balikat ko. Ang lakas ng loob ng bata. Natatakot ako kung ang magandang babae ay mapunta sa akin. Tiyak na dadalhin ng tatay niya ang kutsilyo. Pero wala naman akong intensyon na kainin ang repolyo na ito. Tungkol sa upa, pwede ko bang dagdagan ang sweldo mo? Hindi talaga. Matagal ko nang inaasam na maging tamad, anong silbi ng dagdag na sweldo? Dumating ako sa elevator door. May mga pasaherong papasok. Si Ewan-an ay hindi pa rin tumitigil. Guchen, papuntahin mo na ako, sabi niya. Magiging mabait ako. Kaya kong maglaba at magluto. Hindi kita abalahin. Umiling ako.
Kung bibigay ako ng isang beses, mauulit. Hindi ako maluloko. Kahit tumalon ako rito, hindi ako papayag. Hindi ko inaasahan. Mas malakas ang pananalakay niya. Pagpasok sa elevator, maraming tao. May mga estudyanteng pauwi at dalawang matandang babae. Sinubukan kong maging mahinahon. Hinihintay ko siyang sumuko pero biglang may mainit na dumampi sa tainga ko. Napaungol ako sa sarap. Yewan-an, anong ginagawa mo? Bahagya akong lumingon at nakita si Yewan-an na nakapikit at nakabuka ang maliit na bibig. Kinagat niya ang tainga ko. Nakita ito ng iba sa elevator at nagmukhang nandidiri. Wala silang masabi, lumayo sila sa magkasintahang ito. Kahit sa elevator may dog food pa. Ang dalawang matandang babae ay napailing iniisip. Ang mga kabataan ngayon ay maraming alam. Binitawan Yewan-an. Nakarating na tayo sa bahay. Labas ng elevator, nasa tapat na ang pinto, pero kagat pa rin siya. Hihi. Ibig sabihin pumayag ka na. Dinilaan Yewan-an ang labi, nakatingin sa tainga ko. Kung hindi, kakagatin ko ulit. Wala talaga akong magawa sa kanya. Bitawan mo muna ako, kukuha ako ng susi. Narinig niya ito at saka pumayag na bitawan. Hinawakan ko ang susi sa bulsa, at sa sulok ng mata ko nakita kong nakatitig pa rin siya sa akin. Parang kung may senyales ako, sasalakay siya at yayakapin. Malapit nang bumukas ang pinto. Pero sa oras na yon, lumingon ako sa kanya at mumiti ng palihim. May ipis sa paanan mo. Nang marinig ito ni Yewan-an, parang nagalit ang mukha niya. Saan? Tulong, tulong. Kitang-kita ang takot niya. Agad siyang tumakbo sa sulok. Sinamantala ko ito at pumasok muna, nag-iwan lamang ng maliit na siwang. Sinabi ko sa kanya, Yewan-an, hindi ko kailangan maglaba o magluto ka para sa akin. Umuwi ka ng maaga, narinig mo ba? Pagkatapos, isinara ko ang pinto ng malakas. Nang matauhan siya, namula ang mukha sa galit. Niloko na naman siya ni Guchen. Pumunta siya sa pinto na galit. Kumatok ng malakas, Guchen, sinungaling ka. Hindi mo na ba ako gusto? Ang tigas ng puso mo. Walang sagot, akala niya nasa loob na ako at hindi naririnig. Sa totoo, nasa likod ako ng pinto, pinapakinggan siya, pero hindi sumagot. Hindi ko siya dapat palakihin. Maya-maya, unti-unting humina ang ingay sa labas. Hanggang sa wala ng ingay. Ang huling narinig ko ay ang pagbukas at pagsara ng elevator. Saka ako napagaan ng loob. Malamang umalis na siya. Sandali, si Yewan-an ay sensitibong babae. Baka nakaupo siya sa labas at umiiyak. Lalo akong nabahala, kaya tahimik akong sumubok. Hinila ko ang hawakan ng pinto, gusto kong tingnan kung umalis na ba talaga siya. Bahagyang binuksan ang pinto at walang anumang kilos sa labas. Unti-unting naging panatag at tuluyang binuksan ang pinto. Subalit sa sandaling iyon, ang lahat ng nasa labas ay sumalubong sa aking paningin. Nakita ko ang dalaga sa tapat. Matagal na siyang naghihintay doon. Sa sandaling buksan ko ang pinto, bigla siyang sumugod. Isang saglit, ako ay napulupot ng isang malambing na pusa. Nawalan ng balanse at hindi sinasadyang natisod. Bumagsak ako paatras. Ikaw pala, Gabi. Nanlalaro ka ng sorpresa. Hihi, mahalaga pa rin ako sa'yo, di ba? Bigla niya akong hinalikan ng marahan sa pisngi. Parang gantimpala. Pusang umiwas ako ng mukha, hindi niya nahalikan ng labi. Halos muntik na. Dapat ka nang tumayo, di ba? Masaya ka bang nakadagan sakin? Masaya. Ikaw kasi gusto kitang yakapin. Paano kung itaboy mo na naman ako sa bahay? Kaya ikaw na ang magbuhat sakin. Wala akong magawa, kaya binuhat ko ang taong parang itlog na ito. Saka ko lang naramdaman na may bagay sa likod, sumasalo sa aking batok. Kamay pala niya. Mukhang nasaktan ang kamay niya nang sumalo sa batok ko. O sadyang inilagay niya roon? Talagang pabigat na dalaga ito. Masyadong malapit ang aming mga mukha, ngunit hindi sinamantala ni Gabi ang pagkakataon. Nakangiti lang siya ng kaibig-ibig. Gurgur, sabay na umungol ang aming mga tiyan. Parang may natagpo ang kayamanan si Gabi. Agad siyang nag-isip at nagsabi, gutom ka na, di ba? Huwag mo nang hintayin akong umalis. Lulutuan kita ng pagkain. Bumaba siya mula sa aking katawan. Mabilis na pumasok sa kusina, napakagaan ng kilos. Sa oras na yon, wala na akong balak na palayasin siya. Dahil natuklasan ko, kahit anong pagtataboy ko, mag-aala-ala pa rin ako kung umalis na ba siya o hindi. Bago pumasok si Gabi sa kusina, isinara muna niya ang pinto at nilock ito para hindi ako magbago ng isip at itapon siya. At muli itapon. Nang makita ko ito, natawa ako. Bigla may pumasok sa isip ko. Teka, bitawan mo ang mga sangkap ko. Naalala ko ang dati niyang ginawang baon. Ang kakaiba ng lasa. Bakit naman? Kamakailan lang ay natuto ako ng bagong putahe, itlog na may kamatis. Gusto ko lang ipatikim sa'yo. Ikaw na ang mag-ayos ng mga plato at kubyertos. Ako na ang magluluto. Sumunod siya, kumuha ng mga plato at kubyertos, hinugasan sa lababo, at inayos ng maayos sa mesa, parang kakain ng western food. Balak kong magluto muna ng itlog na may kamatis, sweet and sour ribs, at steamed fish. Lahat ay mga ordinaryong lutong bahay.
Sa totoo lang, noong ako'y 18 taong gulang sa nakaraang buhay, hindi ako marunong magluto ng mga ito. Natutunan ko lang maging isang business tycoon. Nag-aral ako sa isang top chef ng lutong bahay. Sa proseso ng pagluluto, tahimik na pumunta si Gabi sa likod ko. Maalalahanin siyang naghanap ng asul na apron, isinuot sa akin, at maingat na nagtali ng butterfly knot sa likod. Ang cute ng kanyang ekspresyon. Ang daming mantika sa pagluluto, paano kung hindi ka mag-apron? Paano kung dumikit ito sa damit mamaya? Inilingan niya ang kanyang maliit na ulo, tinuturo ang kanyang labi gamit ang daliri. Tiningnan ko siya, ang kanyang matamis na anyo pagkatapos magmalasakit. Halos mawala ako sa sarili, muntik nang masunog ang laman ng kawali. Lumingon ako at nagpatuloy sa pagluluto. Pagkatapos itali ni Gabi ang apron, tumayo siya sa tabi at nanood ng may paggalang. At naglabas ng maliit na notebook, maingat na isinulat ang mga hakbang sa pagluluto. Hindi pa tapos ang pagluluto. Ang nakakaakit na amoy ay kumalat sa buong kusina. Inangat ni Gabi ang kanyang ilong, bahagya siyang tumayo ng nakatipto. Mabango, napakabango. Parang may laway na tumutulo sa kanyang bibig. Maingat niyang pinunasan ang bibig gamit ang tissue. Nang makita niya ang sauce ng sweet and sour ribs na lumapot at naging matingkad na pula. Dagdag pa ang masarap na amoy na bumabalot, saglit siyang nahulog sa sariling mundo. May bulong siyang sinabi. Sinuman ang mag-asawa kay Gocheng, tiyak na mawawalan ng malay sa kaligayahan. Ilang sandali pa bago natauhan si Gabi. Tinakpan niya ang kanyang mukha, may pagmamalaki. Ay, syempre ako ang magiging asawa ni Gocheng. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na niya napigilan ang sarili. Iniabot niya ang kanyang mapuputing maliit na kamay. Nagmamadaling sumalok sa loob ng kawali. Ang bango, gusto ko munang matikman. Wala akong pagkakataong pigilan. Hindi nakapagtataka nang sumalok ang kanyang kamay. Wala pa man siyang nakukuha na piraso ng karne, nasunog na siya ng sweet sauce. Wow! Ang init! Ang init! Agad niyang binawi ang kamay at hinipan ng may hagulgol. Nagmamadali kong inilapag ang sandok. Kasalanan ko bang napakabango ng luto mo? Matapos ko siyang tulungang magbanlaw. Tiningnan ko ang pulang daliri, walang ibang pinsala kundi paso. Hinila ko siya papunta sa refrigerator. Pinapasok ang kanyang kamay para magpalamig. Nang matapos akong magluto, hinawakan ko ang kanyang noo. Pinabayaan ko siyang maghintay ng masunurin. Malungkot niyang inilagay ang kamay sa loob ng refrigerator, at habang nakatingin sa akin na nagluluto. Walang yelo sa bahay na agad magagamit para ipahid sa kanya. Kaya pinapasok ko na lang ang kamay niya sa refrigerator. Para mapababa ang temperatura. Makalipas ang mahigit 1 oras, inihain na ang mabangong mga putahe sa mesa. Pagkatapos magpalamig ng kamay ni Yewan-an sa ref, pakiramdam niya ay maayos na ito, kaya bigla siyang dumako sa mesa at naupo. Gusto sana niyang tawagin siya, pero tila hindi na lang. Nang matapos akong maglinis ng kusina, saka ako umupo sa tapat ng mesa, at nakita kong hindi man lang ginalaw ang mga ulam. Nagtataka akong tumingin sa kanya, Yewan-an, bakit hindi ka muna kumain? Ngumisi siya ng pilyo, syempre, hinihintay ko ang aking asawa na dumating bago ako magsimulang kumain. Nang marinig ko ang unang bahagi, medyo naantig ako, pero nang marinig ko ang sumunod, wala akong masabi kundi ang maging walang magawa at natatawa. Hihi, kasi sinabi ng nanay ko na kapag nasa mesa na ang pagkain. Kailangan hintayin na kumpleto ang lahat bago kumain, kung hindi ay bastos sa iba, paliwanag ni Yewan-an. Naunawaan ko na, sa ilalim ng umuusok na amoy ng pagkain, ang kanyang pinong mukha. Ay tila nagpapakita ng isang kaakit-akit na kagandahan. Hindi ko sinasadyang masdan siya. Nakaupo siya sa tapat. Pero parang kumakain ako kasama ng isang maganda at marangal na prinsesa. Ang mahalaga ay napakapilya ng prinsesang ito. Nang makita niyang dumating ako, kinuha niya ang kanyang chopstick at inabot upang kumuha ng isang piraso ng sweet and sour ribs. Dahil nasunog ang kanyang daliri kanina, hindi niya ito mahawakan ng maayos. 2 beses niyang sinubukan, hindi pa rin. Kaya lalo pang sumakit ang kamay niya. Kaya inabot ko ang aking chopstick at isa-isa kong pinagkuha siya. Halos kalahati ng mga iyon ay nailipat, kaya napuno ang kanyang bowl. Agad na naramdaman ni Yewan-an ang sobrang kaligayahan. Hindi pa siya naging ganito kasaya. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng ribs, idinikit sa kanyang labi, at inilagay sa bibig. Matapos tikman, ang lasa ay napakatamis, sobrang bagay sa kanyang panlasa. At sa bawat subo, namumula ang kanyang mukha. Sa oras na yon, ang nasa bowl ay talagang sobrang tamis. Dahil sa sobrang pagkain ng mamantika, kinuha niya ang isang piraso ng kamatis upang matikman ang asim. Pero habang binabawi ang kanyang kamay, hindi sinasadyang tumulo ang sabaw sa kanyang damit. Ang kanyang damit ay may bukas na kwelyo. At hindi niya gustong buksan ito, pero hindi talaga ito masakma. Hindi naman masyadong mainit ang sabaw. Pero nakadikit ito sa balat, hindi komportable. Pinagmasdan ko ang kanyang galaw. At napansin ko rin ang mansa ng mantika sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, bilang isang kumpletong lalaki, hindi na ako nangahas na tumingin.